Hoy, Eh, eh, putangina mo, ano ang ginawa mo sa akin? ikaw. Bakit ang babae mong ito ay walang katwiran? Malinaw na ikaw ang pumilit sa akin kagabi. Ako, Ay. Ay, ano ang gusto mong gawin, dalaga? ako gusto kita, gusto ko. Ay, dalaga, hindi pwede yan. Ako ay isang marangal na tagapagwalis. Hindi ko na kaya, gusto ko na ngayon. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ayos na. Ako si Linyan, hindi ako taong nananamantala ng kapwa, hehe. Ikaw marunong ka ng martial arts. Ano ang gusto mong gawin? Huwag. Naalala mo na? Malinaw na ikaw ang pumilit sa akin. Tapos ngayon ay itatanggi mo na. Putangina ka, nagsisinungaling ka pa. Naniniwala ka bang papatayin kita? Bakit ang babae mong ito ay napakainit ng ulo? Tumahimik ka. Lumingon ka. Lumingon ka na. Ano ang tinitingnan mo? Kung titingnan mo pa ko, bubunutin ko ang mga mata mo. Hindi ba't ikaw ang nagpalingon sa akin? Walang ko kontra. Sabihin mo, ano ang pangalan mo? Ano ang trabaho mo? Ano ang background ng pamilya mo? Ako si Linyan, lumaki sa orphanage. Ngayon ay isang street sweeper. Ano? Ako ang anak na babae ng pamilyang Liu. Ang una kong pagkakataon ay kasama ng isang orphan na tagapagwalis. Buti na lang at gwapo ang putanginang to. Kung hindi, malaki ang lugi ko. Ikaw ano pa ang gagawin mo sa akin? Sabihin ko sa'yo. Araw ngayon kung magkakagulo ka pa. Tatawagan ko ang mga tao. Itigil mo ang mga maruruming iniisip mo. Sabi ko sa'yo, ako ang panganay na anak ng pamilya Liu. Kagabi lang nadroga ako. Kaya't napunta ka sa aking buhay, gago. Kaya pala galing siya sa pamilyang Liu na kilala sa martial arts. Kaya pala marunong siyang lumaban. Linyan, di ba? Bibigyan kita ng malaking halaga ng pera. Pero ang nangyari kagabi, dapat mong kalimutan. Kapag may nakaalam pa, patay ka. Ikaw. Ang lupit mo. Malupit ako. Anong problema? Kaya pala kagabi kahit sumigaw ako ng sumigaw, hindi mo ako pinalampas. Ikaw. Ang tiyan ko. Haha. Sa wakas, nabuo na rin ang sanggol ng maaga. Ano kaya itsura ng magiging magulang ko ngayon? Doktor, ano ba talaga ito? Kabag lang ba? Binibini, hindi ito kabag. Buntis ka. Ano? Hindi ang babae talaga. Buntis ka na nga, naglalako ka pa. Una ko yon. Sinungaling. Ako rin, una ko yon. Doktor, baka nagkakamali kayo. Hindi ako maaaring mabuntis. Paki-check ulit, please. Ha. Hindi ako nagkakamali, binibini. 50 taon na akong doktor, at libu-libong buntis na ang aking nadiagnose. Base sa pulso mo, buntis ka. At mga 4 na buwan na. Ano? 4 na buwan? Hindi to anak ko. Tumigil ka. Ikaw lang ang kasama ko. Isang beses lang tayo. Salisan ka rin. Ikaw ang gumawa sa akin. Ohoho. Sige, tuloy lang kayo. Hindi, doktor. Hindi ako pwedeng mabuntis. Hindi talaga pwede ngayon. Pwede bang may paraan? Para maalis tong bata. Binibini, kung talagang ayaw mong ituloy. Bibigyan kita ng gamot para dito. Mavawala rin yan. Salamat, doktor. Hala! Talagang ayaw mo sa bata. Anong pakialam mo? Hindi mo ba sinabing hindi to anak mo? Ito, binibini. Inumin mo to at mawawala na ang bata.
Anak, pasensya na. Anong gago mong matanda? Hirap na hirap akong bumaba mula sa langit. Gusto mo pa akong saktan? Hindi pwede. Binibini, ano ba ang ginagawa mo? Hindi ko alam. Bigla na lang hindi na ako makakontrol ng kamay ko. Hey, sige na. Gagawa na lang ako ng panibagong gamot para sa'yo. Anong gago mong matanda? Gusto mo pa akong saktan? Santa kasayo. Ano ba ang ginagawa mo? Hindi ko alam. Yung kamay ko, bigla na lang hindi na makontrol. Aray. Binibini, kung talagang gusto mong panatilihin ang batang ito. Sabihin mo na lang ng diretsahan. Huwag mong pagsabayin ang pagpapareseta sa akin. At pagsuntok sa akin. Hindi talaga. Kanina lang talaga. Papatayin kita. Hoy, 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 hoy. Liro Jin, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hindi ko alam. Basta kapag nakikita ko itong doktor, gusto ko siyang suntukin. Ha? Hahaha, Santa kasayo. Para matigil ka sa pagiging gago mong matanda na laging gustong saktan ako. Binibini, bigyan na lang kita ng reseta. Ikaw na lang ang magluto sa bahay. Salamat, Dok. Ha? Hindi pa pala sumusuko ang nanay ko? Gusto pa niyang ipaalis ako? Hindi pwede. Kailangan kong himingi ng tulong kay tatay. Tatay, pakiusap kausapin mo si nanay. Iligtas mo ako. Sino yon? Sino ang nagsasalita? Linyan, walang nagsasalita dito. Naku binata, baka kulang ka sa pahinga. At nagkakaroon ka ng guni-guni. Baka dahil kagabi sobrang pagod ka. Nagkakahalusination ako. Linyan, tumahimik ka. Tatay ako to. Anak MOAKO. Nasa tiyan pa lang ako ni nanay ngayon. Ano? Sinasabi mo bang talagang ang bata sa tiyan niya? Ang kausap ko. Hindi pwede. Impossible yan. Tatay ako to. Ako ang kausap mo. Hindi maririnig ni nanay at nitong gago mong matanda. Ano-ano ka ba talaga? Tatay, ako ang banal na bata mula sa langit, bumaba para sa misyon. Sa buhay na ito, ako ang magiging anak mo. Anak ko ang Diyos? Hindi. Guni-guni lang to. Tatay, kung ayaw mong maniwala. Tingnan mo yung matanda. Binata, bakit Montag ako tinitingnan? Tari, naniniwala ka na ngayon? Nana, Eh. Umalis na kayo, hindi ko nagagalawin ang anak ninyo. hindi na ako gagalaw. Umalis na kayo. Doktor, Umalis na kayo. Doktor. Linyan, ano ba talaga ang nangyayari? Hahaha, ang aking mahal na anak. Ang galing-galing mo talaga. Hehe, anak, hindi ko akalain na reinkarnasyon ka ng Diyos. Kahit hindi pa ipinapanganak, ang galing mo na. Sa hinaharap, ikaw na ang magdadala sa akin, hehe. Tatay, huwag kang mag-alala. Pagkapanganak ko, ako ang bahala sa inyo. Pero bago ako ipanganak, kailangan mong protektahan muna ako. Anak, huwag kang mag-alala, titiyakin ng tatay mo na ligtas kang ipapanganak. Salamat tatay, pero ngayon. Kailangan mong harapin muna ang galit ni nanay. Linyan, ano ba talaga ang ginagawa mo? Nanay ng bata. Ano ang tawag mo sa akin? Enra Liu, sa palagay ko. Ang dinadala mo ngayon ay isang maliit na buhay, hindi mo ito pwedeng alisin. Linyan, alam mo ba ang sinasabi mo? Siyempre ako. Alam mo ang ano? Sasabihin ko sa iyo ang totoo, kagabi, ang naglagay ng gamot sa akin. Ay ang pamilya Lee, ang pinakamalakas na pamilya sa martial arts sa Longshen. Gusto nila akong pilitin. Napakasalan ang anak ng pamilya Lee, si Likong. Kung malalaman ng pamilya Lee na ang dinadala ko ay anak mo, patay ka. Anak, ano ang gagawin natin? Mukhang malakas ang pamilya Lee. Tatay, huwag kang matakot, maliit lang ang pamilya Lee. Pagkapanganak ko, kayang-kaya kong puksain sila, hindi lang ang Longkeng. Kahit ang buong timog na lalawigan, ang buong siya, walang problema. Totoo ba? Anak, maniniwala ako sa iyo ngayon, pero kung niloloko mo ako, malas ko. Tatay, huwag kang mag-alala. Hehe, na Liu, huwag kang mag-alala. Hindi ako takot sa pamilya Lee. Hindi mo kailangang isakripisyo ang anak ko para protektahan ako, hehe. Linyan, talagang walang alam ka at saka. Paano mo na siguro na anak mo ito? 4 na buwan na ito. Ito, siguradong anak ko ito at saka.
Hindi ba ito ang una mo? Kung hindi akin, kanino pa? Tumahimik ka. Sige, hindi ko muna ito alisin. Huwag kang magsisisi. Hi, Binibini. Sa wakas nakita kita. Malaking problema. Ang pamilya Lee ay nakagulo sa bahay ng Liu. Ano? Uwi na ako agad. Yun Ye. Tatay, okay lang ako. Lee Qianju, ikaw ang nagdala ng mga tao sa bahay ng Liu para magulo at saktan ang anak ko. Hindi ba't sobra ka na? Hindi ko naman nakikita na sobra. Ang pamilya Lee ay dumating sa bahay ng Liu para humingi ng kamay. Ang anak mo ay nagsalita ng hindi maganda. Hindi ko siya pinatay. Iyon ay dahil sa respeto kay Liu Nanchen. Pwede, humingi ng kamay? Ang pamilya Lee. Malinaw na gustong pilitin ang kasal sa buong Longcheng. Sino ang hindi alam? Ang anak mong si Li Kong, isa siyang tanga. Hihi, kumuha ng babae, mag-anak, hihi. At ang kong si Liu Ruojin, ang pinakamaganda sa Longcheng, gustong ipakasal sa kanya. Malinaw na ito ay, ang palaka na gustong kumain ng gansa. Hinamak mo ang anak ko. Nagpapakamatay kayo. Tigil. Lee Qianju, nakikipaglaban ka sa mga bata. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka? Ha ha ha. Sa Longcheng na ito, sino ang may lakas ng loob na pagtawanan ang pamilya Lee? Zeno? Pagtawanan ako, Lee Qianju? Ikaf? Liu Nanchen, ang dami mong sinasabi. Ipakasal mo ang anak mong si Liu Ruojin. Sa anak ko, baka makuha pa ng pamilya Liu. Ang proteksyon ng pamilya Lee, kung hindi. Kung hindi ano? Sa Longcheng na ito, ang pamilya Liu, wala nang lugar pa sa inyo. Tatay, huwag mong payagan, huwag kang mag-alala. Hindi pa ako ulyanan, like yan Yue. Makinig ka sa akin, ang pagbibenta ng anak para sa kapakanan. Hindi gagawin ng pamilya Liu, ayaw na mabuti. Gusto ng masama, kung ganon, mamatay kayo. Tatay, mag-ingat. Tatay, okay lang ako. Liu Nanchen, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ipakasal mo si Liu Ruojin sa anak ko. Sa tulong ng pamilya Lee, ang pamilya Liu, baka umangat ta, nananaginip ka. Kung ang pag-angat ng pamilya, Liu ay kailangan ng sakripisyo ng anak ko. Mas gugustuhin kong masira ang pamilya. Gagawin kong masira ang pamilya mo. Tatay, Banso, bitawan ang tatay ko, bitawan. Sinabi ng tatay mo na mas gugustuhin niyang masira ang pamilya. Tinutupad ko lang ang kanyang hiling. Liu Nanxian, tama ba? Liu Nanxian, ibigay mo ang anak mong babae. Pwede kitang patawarin, pero kung ayaw mo, edi mamatay ka na lang. Tigil mo yan. Ate, Tatay, hala, ang ganda mo. Ang ganda Montag. Tayo net mag-anak. Lee Qianju, pakawalan mo ang tatay ko. Hala, dumating na ang manugang ko. Zuempre. Pakakawalan ko na ang biyenan ko. Tatay, Tatay, okay ka lang? okay lang. tatay, Ruojin, huwag mo akong intindihin. Umalis ka na. hindi ako aalis. Umalis ka. Saan mo siya gustong dalhin? Siya ang manugang ng pamilya Lee. Kailangan niyang sumama sa akin pabalik sa pamilya Lee. Ruojin, ang tiyan mo. Tatay, ako. Buntis ako. Ano? Zus Mariosep. Bad ka talaga? Naglilihi ka ng walang basbas. Tatay, itong matandang to, hinamak niya ang anak ko. Sampalin mo siya. Anak, sobrang taas ng tingin mo sa akin. Paano ko siya matatalo? Tatay, huwag kang matakot. Tutulungan kita. Lee Qianju, nakita mo na. Buntis na ako. Gusto mo bang ipasok mo ako sa pamilya Lee? Habang buntis, hindi ba kayo nahihiya? Tatay, gusto ko ang magandang to.
Hoy, maganda. Hehehe. Hoy, akala Montag dahil buntis ka. Makakatakas ka sa pamilya Lee, hintayin Montag. Ako mismo ang mag-abort sa anak mo. Lee Qianju, wala kang hiya. Walong haya? Ha. Hoy, ganda. Hindi ako interesado kung kaninong anak yan. Pero mas mabuti kung sasabihin mo ng diretso. At hahatiin ko ang lalaking yon. At ipapakain sa aso. Naku, gusto akong patayin ng matandang to. Anak, tulungan mo ako. Tatay, huwag kang matakot. Nendarto AKO. Ituturo ko sa iyo ang mga teknikong martial arts para bagbugin natin itong matanda. Bilisan mo. Tatay, kakababa ko lang mula sa langit at dahil sa maagang pagbubuntis. Ubos na ang lakas ko. Kailangan kong mag-ipon muna ng enerhiya. Hintayin mo AKO. Like yan Yue. Ang pamilya Lee ay masyadong mapang-api. Mapang-api. Hehehe. Ang batas ng kalikasan, hindi mo pa ba naiintindihan yan? Kasalanan mo kasi mahina ang pamilya Liu. Kapag sinabi ng pamilya Lee na pakakasalan ka ng anak mo, kailangan niyang sumunod. Hindi pwede. Mas gusto kong mamatay kaysa pakasalan ka. Hindi ito nasa sayo. At dati, baka may karapatan ka pa na mapangasawa ang pamilya namin. Pero ngayon, bilang buntis ka na, dapat ka lang maging alipin ng anak ko. At ang pamilya Liu, kailangang ibigay ang 70% ng kayamanan bilang dote. Bilang bayad sa pamilya Lee. Ano? Naiintindihan ko na, Lee Qianju. Simula pa lang ang target mo. Ay ang kayamanan ng pamilya Liu, hindi ba? Ha. Matalino ka nga, pero sayang, naisip mo pang magbuntis. Paiwasan ang pamilya Lee, hanggang plano. Dati, sapat na ang 50% ng kayamanan ng pamilya Liu. Bilang dote. Pero ngayon, gusto ko ang 70%. Panaginip mo yan. Hindi kayo ang magdedesisyon dito. Kahit mamatay ang pamilya Liu, hindi ka magwawagi. Ganun ba? E di mamatay kayo. Sayoji. Tay. Kaunti na lang ang oras ng anak ko. Sij Tay. Tulungan mo AKO. Lumitaw ang aura ng banal na bata. Hanapin natin. Humingi tayo ng gabay kay Martial Ancestor. Ito ang maalamat na SKY Splitting Spear. Hindi ka o akalain na nakatago pala ito sa lawan ng banal na bata. Sundan ang landas ng SKY Splitting Spear para hanapin ang banal na bata. Opo. Ang lakas ng kapangyarihang ito. Anak, mas malakas na ba ako ngayon kaysa sa matandang Lee? Pero kailangan mong lubisang pag-aralan para magamit mo ito. Lanan, Anong balak mo? Gusto nilang mamatay, di tutulungan ko sila. Huwag. Pakiusap, patawarin mo ang tatay ko. At ang kapatid ko. Fide, gaya ng dati, maging alipin ka ng anak ko. At ibigay ang 70% ng kayamanan ng pamilya Liu. Sa pamilya Lee, Ako. bibilang ako ng 3. Kapag hindi ka pumayag, mamamatay sila. Rujin, huwag mong pakinggan. Mga hinayupa. Tay, MGA hayap. Papatayin ka o kayo. Sayoji. Huwag. Payag ako. Basta huwag mo silang saktan. Payag ako. Huvak, Rujin. Huvak. Dapat noon pa. Mulan gayon. Ikaw na ang babae ng pamilya Lee. sandali. Parang hindi pa ako sumasang-ayon dito, Tol, ang paggawa ng pamilya Lee, kailangan pa ba ng pahintulot mo? Ano ka, ba? Linyan, huwag kang magulo, hindi ako nagugulo. Itong matandang ito, gustong pilitin ng asawa ko. Na maging alipin ng tangang anak niya, hindi ako papayag. Azava Montag? Nababaliw ka na ba? Bakit mo sinabi? Okay lang, ako na bahala. Nababaliw, siguradong nababaliw si Linyan. Ay, kaya pala, ang anak sa sinapupunan niya ay sa iyo. Mabuti. Mabuti, hindi na ako mahihirapan hanapin ka. Jin. Sino ba talaga siya? Siya ay si Linyan, ang anak sa sinapupunan ko. Ay sa kanya. Ate, Bienan, ang tapang niya, martial arts master ba siya? O baka naman, malakas ang pamilya ni Bienan? Siya ay isang ulila, gayon ay street sweeper. Hindi niya alam ang martial arts. Ano? Ulila? At nagwawalis pa ng kalye? Wala na. Wala na talaga.
Huwag kayong mag-alala, biyenan, hipag itong matanda. Ako na ang bahala. Tol, hindi ito pa sa iyo, umalis ka na. Linyan, huwag kang magulo, hindi mo alam ang martial arts. Mamamatay ka sa kanya. Sino ang nagsabing hindi ko alam? Hindi lang alam. Ang martial arts, magaling pa ako, itong matanda, isang suntok lang. Nababaliw, ang ate ko ay nakakita ng baliw, tol. Kung ikaw ang naghahanap ng kamatayan, ihahatid kita. Wala na, mamamatay siya. Linyan, umilag ka. Umalis ka. Ano? Ito, paano ito nangyari? Si Lee Qianju ay isang malakas na martial artist. Si Linyan ay isang suntok lang, napaurong siya. Ano ba talaga ang antas niya? Baka naman. Si Linyan ay isang external force martial artist, at mas mataas pa sa internal force, isang mystical force master. Ate, tama ba ang hula ka o? Hindi ko alam, ordinaryong tao lang siya. Paano ito nangyari? Wow, ito ba ang pakiramdam ng martial arts master? Anong master ito, Tatay Pagwi? Dalhin mo si nanay para kumain ng marami para makapag-ipon ako ng enerhiya. Diretso Kerong gagawing invincible. Talaga? CJ, Imposible. matanda, wala talagang natutunan. Imposible. Mga tauhan ng Lee, sabay-sabay, atakehin. Linyan, mag-ingat. Ikaw ba ang Master Xianjin? Ano to? Anak, ako ba ang Master Xuanjin? Hay naku, ang hirap ng pinagdaanan ko. Paano mo nasabi, Tatay? About lang na sa Xianjin ngayon. Tatay, hindi mo kalubos na na-absorb ang enerhiya. Kapag na-absorb mo na ng buo. Anong Master Xianjin? Kayang-kayang durugin. Ang galing mo, anak. Ate, ang galing na napangasawa mo. Saan mo siya nakita? Hindi ko alam. Talagang tagapaglinis lang siya ng kalye. Tagapaglinis, monk na tagapaglinis. Naiintindihan ko na. Siya yung uri ng monk na tagapaglinis na nagtatago sa mga ordinaryong tao. Tiyak, yun. Oy, ikaw, huwag kang magpanggap na baliw dito. Zino ka talaga? Bakit ka nakikialam sa away ng pamilya Lee? At Lou? Bakit? Kayong mga Lee, gusto agawin ng asawa ko. Tinatanong mo kung bakit ako nakikialam. Dali, umalis ka na kasama nitong. Tanga mong anak. Mukha kang tanga. Gusto mo pang agawin ang magandang asawa ko. Wala kang hiya. Gusto ko ng asawa. Gusto kong magkaanak kasama ang magandang si Xiaomi. Umuwi ka na. Anak, Kung susubukan mong agawin ang asawa ko, papatayin kita. hoy, patay ka na. Ayong lahat ng Liu, patay na kayo. Kung magsasalita ka pa ng kahit isang salita, patay ka rin. Bilis, umalis na tayo. Hoy, Ipag. Paborito kong hipag. Mahal na mahal kita. Ipag, palagi kitang inisip. Ipag, sa hinaharap. Dapat mo akong isama sa mga adventure mo. Hehehe. Sige, pero baka pwedeng tumayo ka muna. Ipag, sumang-ayon ka muna. Kung hindi, ate, pakapalan mo ako. Erey. Ano ba ang sinasabi mo? Ate, hindi ba ito ang napangasawa mo? Nagpapalapit lang ako sa hipag ko. Ano naman? Tumigil ka na. Tatay, kumusta na ang pakiramdam mo? Okay na ako ngayon. Pinata. Maraming salamat sa tulong mo. Naku, biyanan, huwag kang mag-alala. Ito, Linyan, ano ba ang sinisigaw mo? Anong sinisigaw? Buntis ka sa akin. Asawa mo na ako. Ang tatay mo, biyanan ko na. Tumahimik ka. ano ba talaga ang nangyayari kay Ruojin na batang ito? Gaano nakatagal kayong nagkakilala? Bigla na lang may anak? Pa, kahapon lang talaga kami nagkakilala. Tungkol naman sa batang ito. Talagang hindi ko alam kung ano ang nangyari. Ano? Kahapong lang? Ate, ibig sabihin ba pinagtripan mo lang si Manong? Pinagkatiwalaan mo siya bilang ama? Ginawa mo siyang tanga? Hindi. Talagang anak niya ito. Sa buong buhay ko. Siya lang ang lalaki sa buhay ko. Ate, naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Ruojin, ano ba talaga ang nangyari? Kailangan nating maging tapa sa sariling konsensya. Ay naku. Totoo lahat ng sinasabi ko. Kahapon, nilason ako ng pamilya Lee. Muntik na akong maagaw ni Likong. Nakatakas ako at nakilala ko si Linyan. Tapos nangyari ang lahat. Kinabukasan. Ito na nangyari. Ano? Ay naku. Alam ko pala kung ano ang nangyari. Alam mo, sige, sabihin mo na. Ang bata sa sinapupunan niya ay talagang... Pa, huwag mong sabihin. Hindi pa ako ipinapanganak. Kapnay bunyag ang lihim. Magkakaroon ng kaparusahan.
Ha? Linyan, sabihin mo na. Ano ba talaga ang nangyari? Ay naku. Sige, huwag na tayong tumayo sa labas. Umasok na tayo at magpahinga na rin si Papa. Ay naku. CJ, Ay naku. sige, sabihin mo na. Ano ba talaga ang nangyari sa batang ito? Hindi mo pa rin nakalimutan. Sasabihin mo ba o hindi? Yun pala. Talagang meant to be tayo, perfect match. Nagmamadali lang ang batang ito na makilala ang kanyang magulang. Kaya malaki na agad ang itsura. Ikaw, Parang mas walang kwenta pa si Manong kaysa sa akin. Sigish, isantabi muna natin ang usapin tungkol sa bata. Pag-usapan natin kung paano haharapin ang pamilya Lee. Ngayong si Lai Qianyu ay napahiya sa ating pamilya Liu. Hindi siya titigil ng basta-basta. Huwag kang mag-alala, nandito si Manong. Kung maglakas loob si Lee Qianju, si Manong ang bahala sa kanya. Hindi ganun kadali. Sa tatlong halimaw ng pamilya Lee, si Lee Qianju ang pinamahina. Ngunit malakas ang impluensya ng pamilya Lee. Iyak nakakalapin nila ang suporta ng lahat ng pamilya sa Dragon City laban sa atin. Sa darating na paligsahan, mukhang delikado ang kalagayan natin. Ano ang Dragon City Grand Competition? ito ay malaking paligsahan ng mga pangunahing puwersa at pamilyang martial arts sa Dragon City. Tuwing 5 taon, ginagamit ito upang muling hatiin ang mga puwersa at teritoryo ng Dragon City. Kung ang pamilya Lee ang mangunguna laban sa pamilya Liu natin, tiyak na maraming pamilya ang sasama. Sa oras na iyon, maaaring mawala ang lahat ng ari-arian ng pamilya Liu at tuluyang bumagsak. Pero huwag kang mag-alala, nandito ang biyenan mo. Walang problema. Ang galing ng paningin ng hipag ko, ang taas ng tiwala mo sa akin. Huwag tayong magpabaya. Sinabi ka o kanina. Si Lee Qianju ay pinuno ng pamilya Lee. Pero siya lang ang pangatlo sa tatlong tigre ng Lee. Ang tatlong tigre ng Lei. Si Lee Qianju ay may dalawang kuya. Zina Lai Qianshan at Lai Qianhai. Pero ang dalawang ito ay dalubhasa sa martial arts. Ang kanilang kakayahan ay mas mataas kaysa kay Lee Qianju. Lalo na si Lee Qianshan, ang panganay. Siya ay isang elder ng Martial Saint Temple. Ano? May koneksyon ang pamilya Lee sa Martial Saint Temple. Tapos na tayo. Anak, parang napakalakas ng Martial Saint Temple. Kaya mo pa ba? Walang kwenta yan. Huwag kang mag-alala, tatay. Kapag ipinanganak na ako, ang pinuno ng Martial Saint Temple ay luluhod sa harap ko. Totoo ba yan, anak? Huwag mo akong lokohin. Tari, hindi kita lalakihin. Dalhin mo na si nanay. Kumain ng marami para magkaroon ako ng enerhiya at may panganak agad. Pagdating ng panahon, papaluhurin ko ang buong Martial Saint Temple sa iyo. Walang problema, ako na bahala. Ahem, huwag kang mag-alala. Isang maliit na Martial Saint Temple lang yan. Hindi yan gaanong importante sa harap ko. Ano? Biyenan, laging ganito ka be akalakas? Ikaw, walo kang alam ko yo walo kang takot. Linyan, ang Martial Saint Temple ay nakatataas sa lahat ng malalakas na martial artist at pamilyang martial arts. Ang daldal mo. Okay lang na mayabang ang mga kabataan kung may kakayahan. Pero ang sobrang kayabangan at pagmamaliis sa iba ay delikado. Kung hindi ka magbabago, malalagay ka sa panganib. Hindi ako ay. Tama na, huwag ka nang magsalita. Yunye, sumama ka sa akin. Tatay, saan tayo pupunta? Sa Dragon City Grand Competition, tiyak na. Lalabanan tayo ng pamilya Lee. Kaya hindi tayo dapat maghintay lang. Kailangan nating bisitahin ang ibang malalaking pamilya at makipag-alyansa sa kanila. Rujin, magpahinga ka na lang sa bahay. Tungkol sa iyo. Bahala ka. Tara, ayan. Linyan, kailangan na nating mag-usap. Ano ang pag-uusapan? Dati, isa kang ordinaryong tao na walang alam sa martial arts. Bigla ka na lang naging master ng Suanjin. Ano ba talaga ang nangyari? Ano ba talaga ang sikreto mo? Ako. Hindi ko masasabi, pero pinapangako ko sa'yo, siguradong kasama kita. Sa iyong panig. Sige, naniniwala ako sa iyo. Kung ayaw mong sabihin, hindi kita pipilitin. Salamat, mahal. Huwag mo akong tawaging mahal. Ikaw ang ina ng aking anak, kaya ikaw ang aking asawa. Tay, pwede bang huwag na tayong maglandian dito? Nakakailang, gawin na lang natin ang dapat gawin. Hoy, batang to, nang aasar ka pa sa tatay mo, ha? Tara, sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Pagdating mo doon, malalaman mo. Tara na. Inilabas mo ako para lang kumain ng hotpot buffet. Kung hindi buffet, baka hindi ko kayang bayaran ang pagkain. Pero, hotpot ito eh.
Buntis pa naman ako. Ayos lang, kain tayo ng hotpot. Mabuti ba ito para sa fire spiritual root ng bata? Mas maanghang, mas maganda. Yi, yan ang sabi ng bata. Ano? Wala, kain na tayo. Ayos lang yan. Yi, Ang dami mong nilagay, kakayanin ba nating dalawa? hindi ako kakain, ikaw lang. Hindi ako gutom. Magugutom ka rin. Anak, ikaw na ang bahala. Huwag kang mag-alala, tatay, ako na ang bahala. Papaunlarin ko ang digestion ng katawan ni nanay ng 100 beses. Bigla akong nagutom. Kung pinapakain mo ako, bibigyan kita ng mukha. Kain na tayo. Kain na, kain na. Ang sarap. Kumain ka pa. Masarap talaga, kuha pa tayo. CJ. Busog ka na ba? Haha, medyo busog na. Hoy, asawa, okay ka lang? Anak, okay lang ba ang nanay mo? Huwag kang mag-alala, okay lang ang nanay ko. Tinutulungan ko lang siyang sumipsip ng enerhiya. Dalhin mo siya sa bahay at matulog, okay na siya. Kuya, hindi ka ba pumunta sa bahay ni Liu para maghingi ng kamay? Bakit ka ganyan ang itsura? Nabigo ang kasal. Ano ang nangyari? Ang pamilya Liu ay hindi dapat tumanggi sa pamilya Li. At saka, kahit na si Liu Nanchan ay hindi sumang-ayon, hindi niya dapat kayang pigilan ka. Hindi si Liu Nancian, isang batang lalaki. Nagpakilala bilang si Liu Rojin, ang asawa ng kite na yon. Nasaktan ako na malaki sa kanya. Isang batang lalaki. Ang tumalo sa'yo, isang malakas na mandirigma? Baka. Siya ay isang master ng Chuanjin? May impormasyon ba? Meron. Narito. Si Linyan, lumaki sa orphanage. Isang tagapaglinis ng kalye, hindi kailanman nahawakan ang martial arts. Natalo ka ng isang bata, at ang resulta ay itong walang kwentang impormasyon? Bagayang balita? Kuya, totoo ang impormasyong ito. Sinuri ko ng ilang beses, sigurado ako. Ang ibig mong sabihin, isang taong walang kaalaman sa martial arts. Isang tagapaglinis ng kalye, biglang naging master ng Chuanjin. At tinulad ka ng ganito? Kuya? Pinaghihinalaan kong ang pamilya Liu ay kumuha ng eksperto, nagtago, at ginamit ang batang ito laban sa akin. Posible ito. Kuya, dapat pa nating sabihin kay Kuya. Para dalhin ang mga tao ng Martial Sign Temple at lipulin ang pamilya Liu? Hoy, hindi na kailangan. Ang Martial Sign Temple ay may malaking pangyayari ngayon. Abala si Kuyan gayon. Paano naman ang dangal ng pamilya Li? Bakit ka nagmamadali? Kung ang pamilya Liu ay kumuha ng eksperto ng palihim, ang taong ito ay tiyak na hindi lalantad. Maghintay tayo hanggang sa malaking kompetisyon ng Longcheng. Para harapin sila ng patas. Tama, sa harap ng maraming tao. Ang pamilya Liu ay tiyak na hindi makakagalaw. Gagawin kong walang libingan ang batang ito. Bukas ang malaking kompetisyon ng Longcheng. Dalhin mo ang Black Wayne Twins. Kung may problema, pupunta ako agad. Ziga. As at the sun. Ang sarap ng tulog ko. Nako, kagabi ay dinala ako ni Linyan kumain ng hotpot. Parang ang dami kong kinain. Nakakahiya. Buti na lang hindi ako tumaba. Pero bakit parang lumaki ulit ang tiyan ko? Ang bilis naman lumaki ng batang ito. Tay, kagabi ba kayo nagpunta para makipag-alyansa sa ibang malalaking pamilya sa Longsheng? Kumusta ang resulta? Yung mga gago, alam nilang target tayo ng pamilya Li. Nagdadahilan sila, may iba pa nga gustong pagsamantalahan tayo. Gusto nilang ibigay natin ang mga negosyo natin sa kanila. HMP, Ziga. Pagdating ng problema, haharapin natin. Rojin, tawagin mo si Linyan sa guest room. Alis na tayo. Ziga. Tay, napansin mo ba?
Parang lumaki pa ang tiyan ni ate. Huwag muna natin pag-usapan ito ngayon. Unahin muna natin ang Longchong Grand Competition ngayon. sa bilis na ito. Mukhang sa loob ng isang buwan, ipapanganak na ang anak ni ate. Aha. Linyan, gago ka. Akala mo bahari ka? Sa bahay namin nagkukunwaring natutulog ka pa? Linyan. Ito ang spiritual energy ay nagtitipon, nagiging protective aura. Kahit lightning at apoy ay hindi makakasakit. Hindi ko akalain na si Linyan ay nakabuo na ng heavenly aura at naging martial arts grandmaster. Martial arts grandmaster sa edad na 20. Anong klaseng halimaw? Ang dinala ko sa bahay, Pagkatapos ng isang gabi, na-absorb na ng tatay ko. Ang power na ibinigay ko sa kanya. Ha? Ano-ano ang gagawin mo? Nasa bahay mo tayo. Hindi mo naman siguro ako gagahasain tulad ng gabi na yon? ano ka ba? Nandito ako para sabihin sa iyo. Pupunta tayo sa Longsheng Grand Competition. Ah, sige, tara na. Wow, ito pala ang sikat na Longcheng Grand Competition. Mga importanteng tao ang mga nandito. Tingnan mo yung itsura mong probinsyano. Wala namang dating ng martial arts grandmaster. Maling akala lang siguro kaninang umaga. Tay, kamalma ka. Nahihiya na si nanay sa iyo. Magpakita ka ng itsura ng isang tunay na master. Anak, talaga bang mas malakas ako kaysa sa lahat dito? Siyempre, karamihan sa kanila ay nasa external at internal energy pa lang. Kakauni lang ang MGA Mystic Energy Masters. Ikaw ngayon ay tunay na aura grandmaster. Kapag pinakain mo ulit si nanay ng masarap, mayangat pa kita sa martial deity realm o kaya martial saint. Sige anak, usapan na ito. Jin, isasama ka muna ang kapatid mo, Tak. Pabisitahin ang ibang malalaking pamilya. Ikaw Asilinian, hintayin niyo muna ako dito. Sige, Tay. Ingat kayo. Hoy Mrs., humanap tayo ng pwedeng upuan. Tara na. Oil Eurojin, ang kute-kute Montag. Ang lakas ng loob mong sumali sa Long City Competition Sino ba tong babae na to? Zhao ang heiress ng Zhao family sa Jiang City. Vassal family nila ang Li family, lagi niya akong inaasar. Mukhang ngayon nanggugulo na naman. Ay, Oil Eurojin, Tutu pala ang tsismis. Para lang hindi mapakasal sa Li family, nakipagrelasyon ka sa lalaki. Nagbuntis ka pa. Grabe ka talaga. Zhao huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ano? Nasaktan ka ba? Akala ko ba ang linis-linis mo? Bakit nabuntis ka na? Wala kang pakialam. Ito ba yung lalaki Montag? Mukha namang presentable, pero may nabalitaan ako. Ulila raw itong kasintahan mo. At isa lang siyang ordinaryong street sweeper. Grabe ka talaga, kahit basura kinakain Montag. Tumigil ka nga. Tatay, ang sama ng bibig nitong babae. Hindi lang nanay ko ang minura. Patty Teo. Dapat mong pagtanggol tayo. Para makiganti Teo. sige, ako na. Ikaw ba si Zhao? Fian, Zhao yan pala. Tama. Sa tono mo, parang ayaw mo sa mga street sweeper. Ah, ganon? Street sweeper ka lang. Gusto Montag bang respetuhin kita? tignan mo nga itsura mo sa salamin. Ang sasabihin ko lang, kaming mga street sweeper. Marunong kumilatis ng maganda at basura. Kagaya mo kung itatapon ka sa basurahan. Ayoko pang pulutin. Gago ka, gusto mong mamatay. Zhao anong gusto mong gawin? Itong lalaking to, hinamak ako sa harap ng tao. Pupunitin ko ang bibig niya. Mas mabuti pang huwag kang makipag-away. Liu Ruojin, ipagtatanggol mo pa ba siya? Ha? Kung ganoon ang pagkakaintindi mo. Liu Ruojin, mukhang gusto mong mamatay Ang pamilya ninyong Liu ay nakagalit sa pamilya Lei. Malapit na kayong lipulin at iniisip mo pa rin ang hayop na ito. Nababaliw ka ba? Huwag mo nang pakialaman. Liu Ruojin, dahil sa dating pagkakaibigan natin, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Anong pagkakataon? Kung luluhod ka at hahagurin mo ang sapatos ko, at ibibigay mo sa akin ang lalaking ito, baka sakaling makiusap ako para mapatawad ka. Itago mo na lang ang pagkakataong yan para sa sarili mo, Linyan. Tara na. Liu Ruojin, ano bang ipinagmamalaki Montag?
Malapit nang lipulin ng pamilya Lei ang pamilya ninyo. At nagmamalaki ka pa. Luhod ka ngayon din. At hagurin mo ang sapatos ko, baka sakaling patawarin kita. Puro luhod at hagod ng sapatos ang sinasabi mo. Gusto mo ba talaga yan? Pero sasabihin ko sa'yo, kahit lumuhod ka at hagurin mo ang sapatos ko, natatakot akong madumihan pa ang sapatos ko. Gusto mong mamatay. Ay, hindi lang sapatos ang gusto mong hagurin, pati mukha ko. Gagawin ko yan para sa'yo. Hinampas Montag ako? Hindi mo nakita. Ay, Gago. Isang hamak na tao, hinahampas mo ako. Subukan mong hampasin ulit. ang kakaibang hiling, ngayon ko lang narinig yan. Na pala, gusto mo ang swelas? Sige, ibibigay ko rin yan sa'yo. Hanggang Anong gagawin mo? ngayon, siguro nasiyahan ka na. Ang ngipin ko. Ang ngipin ko. Gusto mong mamatay? Ano pang hinihintay niyo? Hatien and Yosia. Ay, Tigil. Ano ba talaga ang nangyayari? Bienan, kakapasok lang namin ni Rojin. At itong pangit na babae, sinisiraan niya ang buong pamilya Liu. Ang baboy ng mga sinabi niya. Pinapaluhod pa niya si Rojin para hagurin ang sapatos niya. Totu ba yan? Lunantian, oo, ako ang nagsabi. Anong gagawin mo? Ang pamilya ninyong Liu ay may utos na patayin mula sa pamilya Lei. Malapit na kayong maglaho. Sa hinaharap, wala na kayong karapatang lumuhod at humagod ng sapatos ko. Hinahampas Montag rin ako? Ano ka ba? May kapatan ka bang magmalaki sa harap ng pamilya Liu? Liu Nantian, ang pamilya ninyong Liu ay pinagbawalan ng pamilya Lei. Hintayin mo na lang ang pagkawasak ng pamilya mo. Hoy, ang lakas ng loob mong magsalita pa. Tigil. Tatay, dumating ka na. Tingnan mo ang mga ito mula sa pamilya Liu. Tingnan mo ang itsura ng mukha ko ngayon. Liu Nanchan, ang lakas ng loob mo. Matapos mong saktan ang pamilya Li, ngayon naman ang pamilya Zhao. Gusto mo bang mabilis kang mamatay, Zhao Wuji? Anak mo ang unang nanira sa pamilya Liu, ano ngayon? Isang pamilyang dapat nang mamatay, sinisigawan ka pa. Isang karangalan pa, yan para sa inyo. HMP. Kung ganoon ang sinasabi mo, ang anak mo ay sinaktan. Dahil isang karangalan din yon para sa kanya. Ang galing ng biyanan ko. Huwag kang masyadong magsalita. Sige. Sige, Yunanxian, gusto kong makita. Kung gaano kalakas ang kakayahan mo para maging ganito kaabante. Sige. Subukan natin sa laban. Tatay, ang galing mo. Patayin mo ang matandang ito. Si Sauji at Tatay ay parehong may kasanayan sa internal energy. Ang sugat ni Tatay kahapon ay hindi pa ganap na gumaling. Talagang hindi siya kalaban nito. Ano ang gagawin natin? Tatay, Anak, ano ang gagawin natin ngayon? Tatay, ang Mantis Fist, malakas sa atake ngunit mahina sa depensa. Ang matanda sa kabila ay mahina ang baba. Sabihin mo sa lolo ko na huwag makipagpalitan ng suntok. atakihin mo ang kanyang baba. Biyanan, huwag kang makipagpalitan ng suntok at akihin mo ang kanyang baba. Katakan, aduhan. Ikaw na nagwawalis ng kalye. Ano ba ang alam mo sa martial arts? Ano ba ang pinagsasasabi mo? Bayaf, talaga bang alam Montag? Huwag kang magbigay ng maling payo. Ganyan, huwag kang magsalita ng walang kasihan. Huwag kang mag-alala. Subukan natin, wala namang mawawala. Tatay, okay ka lang ba? Hindi ka o inakala. Si Liu Nanchan ay talagang may kakayahan. Natalo pa niya si Zhao Wuji. Hindi mo ba nakita? Parang ang nagwawalis ang nagpayo. Kaya siya nakabawi. Parang tutunga. Ano ba ang pinanggalingan ng batang ito? Ang galing. Tatay, okay ka lang ba? Ikay lang ako. Tatay, ang galing mo. Itong Zhao. Kanina ay ang yabang-yabang, ngayon naman. Nagdurugo na sa lupa dahil sa'yo. Linyan, salamat sa paalala mo. Kaya ka o natalo si Zhao Wuji. Tatay, talaga bang dahil sa paalala ni Bayaw kaya ka nanalo? Bayaw, pesensya na. Akala ko mali ang pagkakaintindi ko sa'yo. Ikaw pala ang pinakamagaling. Paano ang tatay? Nagpakita ka ng galing sa harap ng lolo ko? Nagpakita ka ng galing. Anak, ang galing mo. Biyanan, huwag ka nang mahiya, mga mapamataas at mapangapi na tulad nila. Dapat lang naparusahan ng husto. Tama. Liu Nanchan, huwag kang magyabang.
Ang pamilya Liu, pinagbawalan na ng pamilya Li. Ngayong araw ay siguradong mapapahamak kayo. Mamaya, isa-isa. Kayong luluhod at magmamakaawa. Tama. Pagdating ng Panginoon ng Lei, wala sa inyo ang makakatakas. Huwag ninyong isipin na malakas ang pamilya Liu ngayon. Mamaya ay siguradong malalagot kayo sa Longcheng. Wala pang pamilyang naglakas loob na lumaban sa pamilya Li. Ang pamilya Liu, siguradong babagsak. Mga walang hiya. Anong meron sa pamilya Li? Kahapon, si Li Qianju ay pumunta sa amin para manggulo. Pero natalo lang ng bayaw ko. Takbo ng takbo. Kung si Li Qianju ay maglakas loob na pumunta, babalikan ko siya ng panibagong palo. Ang tapang ng bayaw ko. Mga walang muwang, naghahanap kayo ng gulo. Panginoon Engelay. Narito ka na rin. Ang yabang ng pamilya Liu. Hindi lang ako sinaktan, pati ang tatay ko ay nasaktan. Oo, Lai. Ang pamilya Zhao at Li ay magkaisa. Ang pamilya Liu, hindi talaga nirespeto ang pamilya Li. Huwag kang mag-alala. Hindi magtatagal ang mga ito. Liu, ang yayabeng ninyo. Nakalimutan na ba ninyo kung sino ang nagpapatakbo sa Longcheng? Sa paligsahan ngayon, kailangan ninyong lumuhod sa buong paligsahan. Patirain natin sila sa lupa, parang aso, na may hawak na buto habang nanonood sa laban. Hindi na ako makapaghintay na makita ito. Li Qianju, hindi naman ganoon kalakas ang martial arts mo. Pero ang galing mo sa pag-isip ng kung ano-ano. Hindi ka pa ba nasasaktan kahapon? Mga walang hiya, naghahanap kayo ng kamatayan. Kahapon lang, si Liu Nanxian ay naghanap ng eksperto para tumulong sa likod. Kaya nakalusot ka sa akin. Ngayon, sa harap ng lahat, tingnan natin kung ano ang magagawa ng pamilya Liu at ng ekspertong nakatago ninyo. Humiling ng tulong. Huwag kang makunwari, hindi ka na magkakamalasin ngayon. Babaliin ko ang mga paa-kamay mo at ilalagay sa banga. Para makita mo ng sarili mo kung paano matulog ang anak ko. Li Qianju, huwag ka nang mangarap. Mas mabuti pang mawala ang lahi ng tangang pamilya mo. Gusto mong mamatay? Halika rito. Huwag kang magyabang. Black Wind Twin Devils. Sirain ninyo ang batang ito. Ano? Ang dalawang ito ay ang Black Wine Twin Devils ng pamilya Li. Malaking problema, bata, ang Black Wine Twin Devils. Ay mga Xuanjin Masters, siguradong mamamatay ka. Mamaya, bubunutin ko lahat ng ngipin mo. Linyan, bumalik ka na, huwag kang padalos-dalos. Okay lang, kaya ko sila. Bata, gusto mong mamatay? Ipapakita ko sa iyo kung ano ang kalupitan. Sirain ninyo ang batang ito. Gustong-gusto ko siyang pahirapan. AME, aksyon na ang Black Wayne Twin Devils, siguradong mamamatay ang batang ito. Pareho silang Xuanjin Masters, kahit simula pa sa sinapupunan. Ang pagsasanay nito, imposibleng mabuhay siya. Tatay, kaya ba ng bayaw ko? Hindi ka o inakala. Na this time ay, isinama ni Li Qianju ang Black Wine Twin Devils. Si Linyan laban sa kanila, halos walang pag-asa. Kailangan ko siyang pigilan. Tatay, sa tingin ko, baka manalo si Linyan. Manalo? Rojin, bata ka PA, hindi mo alam. Ang kapangyarihan ng Black Wayne Twin Devils sa harap nila. Si Linyan ay halos walang pag-asa. Hindi natin siya dapat pahintulutang mag-risk. Panginoon Li, this time, aminin namin ang pagkatalo. Aminin. Basta palayang Montag si Linya. Handang sumuko ang pamilya Liu, ibibigay ang lahat ng ari-arian. Sinabi mo, ibibigay ng pamilya Liu ang lahat ng ari-arian. Sumuko, sana, bigyan mo ako ng konting respeto. Palayang si Linyan. Bigyan ka ng respeto. Tatay. Dianan, ikaw. Okay lang ako, Zino KBA. Pabigyan kita ng respeto. Zinabi ka una. Ngayon, siguradong mawawala ang pamilya Liu, ang anak mong babae. At ang lalaking ito, walang makakatakas, hahaha. Liu Nanxian, ngayon alam mo na ang takot? Huli na. Tama, ang inyong pamilyang Liu at ang maliit na ito. Walang sinuman sa inyo ang makakatayo at makakaalis. Itim na hangin, kumilos. Tigil. Pangulong Chu, dumating na kayo. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi pa ako dumating, kayo. Gusto na bang magsimula ng paligsahan sa Longcheng? Pangulong Chu, nagbibiro lang kayo.
Kayo ang Pangulo ng Martial Arts Association ng Longcheng. Kung wala kayo, hindi namin pwedeng simulan ang paligsahan. Ano ang gusto nilang gawin? Pangyu Longchu. Ang pamilyang Liu ang hindi marunong rumespeto. Sila ang nang-away sa akin. Kaya ko sila bibigyan ng leksyon. Tapos, hindi pa oras ng paligsahan. Bawal ang pribadong away. Pamilyang Li, hindi ba? Alam ninyo ang patakarang ito? Pangyu Longchu. Ito ay pribadong away ng aming dalawang pamilya. Mas mabuti kung hindi kayo makikialam. Hahaha, ano? Pamilyang Li, hindi ninyo ibibigay ang respeto sa akin? Huwag ninyong kalimutan. Ito ang teritoryo ko, si Chu Kuochong. Sej, dahil sinabi na ng Pangulong Chu, ibibigay ko ang respeto sa inyo. Pamilyang Liu, sa paligsahan ng Longcheng ngayon, babayaran ninyo ang lahat ng utang ninyo. Pamilyang Liu, sa paligsahan ng Longcheng ngayon, babayaran ninyo ang lahat ng utang ninyo, Alice. Pamilyang Lei, hahayaan na lang ba natin ang pamilyang Liu? Ano PABA? Gusto mo bang patayin ang pamilyang Liu? Sa hap mismo ni Chu Kuochong? Ako. Fai yan. Malapit ang relasyon ni Chu Kuochong at Liu Nanchan. Ngayon, halatang pinoprotektahan niya ang pamilyang Liu. Pero, ang matandang Chu Kuoxiong. Dahil siya ang Pangulo ng Martial Arts Association ng Longcheng, hindi man lang nagbigay ng respeto sa pamilyang Li. Talagang sobra na, AME. Mukhang hindi pa nakikita na matandang Chu. Kung sino talaga ang may-ari ng Longcheng, pamilyang Li. Gusto ninyo ba naming tulungan na alisin ang matandang ito? May paraan ba kayo? Mayroon kaming lihim na lason, na kayang magtipon ng malupit na lason. Pwedeng gamitin ng hindi namamalayan ng kalaban, kahit malayo. Tama, sa loob ng 300 metro. Humanap ng mataas na lugar. Pwedeng gamitin ang lason na ito ng tahimik. Para patayin si Chu Kuoxiong. Ang lupit ng lason na ito. Kapag namatay na si Chu Kuochong, ang pamilyang Liu ay wala nang magagawa sa atin. Tama, kapag namatay si Chu Kuochong, wala nang matitira sa Longcheng na maglalaban sa pamilya Li. Ayong mga tao, bilisan nyo. Siege. Binabatikita, Punong Lai. Hahaha. Pamilya Liu. Kuya Chu, maraming salamat sa pagligtas. Salamat, Pangulong Chu. Kaibigan kong Liu, matagal na tayong magkaibigan. Huwag kang magsalita ng parang estranghero. Kapatid na Rojin, okay ka lang ba? Kapatid na Rojin, Kuya Chu, okay lang ako. Tatay, itong si Chifeng. Parang may gusto kay nanay, dapat kang maging alerto. alam ko. Salamat sa pag-aalala, pero ang asawa ko at ang sanggol sa kanyang sinapupunan, ako ang bahala. Talagang walang mangyayaring masama. Ano ba? Wala namang nangyayari sa amin ni Kuya Chu. Itinuturing ko lang siyang kuya. Mas delikado ang taong nagbabalak kaysa sa magnanakaw. Huwag kang magsalita. Kapatid na Rojin, ano, tu? Kuya Chu, ito si Linyan, asawa ko. Ikakasal ka na? At may anak na kami, 4 na buwan na. Kuya Chu, salamat sa pagdating mo ng maaga. Naku, kaibigan kong Liu, sa totoo lang, hindi ko kayo masyadong matutulungan. Pwede ko lang kayong ipagpaliban, pero ngayon, dapat nyo nang lisanin ang Longcheng. Sabin ka, habang may buhay, may pag-isa. Hindi ka magugutom. Tama si Tio Liu. Inilabas na ng pamilya Li ang Black Wine Twin Demons. Dapat na kayong umalis. Oo. Sa sitwasyong ito, dapat na tayong magdesisyon ng maaga. Binibining Rojin. Mag-ayos ka na ng gamit, alis na tayo sa Longcheng. Atay, hindi na tayo sasali sa Longcheng tournament? Paano naman ang mga negosyo ng pamilya Liu sa Longcheng? Anong gagawin natin? Hindi na natin ito mapapansin ngayon. Kapag hindi ka nagdesisyon agad, mas lalo kang mahihirapan. Tama, ngayong abala ang pamilya Li sa Longcheng tournament. Kayo, makakalayo pa kayo. Kapag nakaluwag na sila, baka hindi na kayo makakatakas. Nakakainis na pamilya Li. Tama na ang mga salita, umalis na tayo. Hoy, biyanan, hindi na natin kailangang umalis. Sila ang dapat tumakbo. Ang pamilya Li ang dapat tumakbo. Linyan, ano ba ang sinasabi mo? Hindi ako nagbibiro, hindi natin kailangang matakot sa pamilya Li. Ikaw, Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Hoi, Kuya Chu. Ito si Linyan na sinasabi ko sa iyo. Manugang ka Ozia. Hoi, Liu, itong Manugang Montag. Medyo mayabang magsalita. Pasensya na, Kuya Chu. Bata pa kasi, hindi pa alam ang tama.
Talagang walang takot ang walang alam. Ang Black Wine Twin Devils ay mga top tier na alagad ng pamilya Lee. Parehong. Enga Master. Level Naxwan Yin Expert. Tama. Lin Yan. Sila Kyang Yue ay isang na Yin Expert lang. Pero ang Black Wind Twin Devils ay Xwan Yin Masters. Kapag nagtulungan sila, kaya pa nilang labanan ang isang martial arts grandmaster. Anak, ganun ba sila kagaling? Tari, dalawang Shenjin Master lang yan. Hindi talo sa iyo yan. Ako? Ang galing ko pala. Huwag kang mag-alala, Bianan. Yung mga black wine o white wine na yan, hindi talaga kalaban ko. Sasabihin ko sa'yo kung hindi dumating si Chairman Chu kanina. Nakatungo na sana sila sa akin ngayon. Visit ka. Parang ako paang. Nakasagabal sa pagyabang mo, ha? Pasensya na, Chairman Chu. Hindi ko ibig sabihin yon. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Kuya Chu, Xiaofeng. Bata pa si Linyan, walang filter ang bibig. Pasensya na po. Oy, Liu. Sobrang yabang na manugang mo. Hindi ka naman naniniwala sa kalokohan niya. Di ba? Siyempre hindi. Tala na, kung hindi tayo alis ngayon, huli na ang lahat. Gusto niyong umalis? Pangarap lang ninyo yan. Black Wind Twin Devils. Oras na pa kumilos. Swerte natin, sakto ang hangin. HMP, mukhang. Panahon na para mamatay si Chukuochong ngayon. Kilos na. Halika. Tapos na. Karangalan niyang mamatay sa blood venom poison. Ang matandang ito, hanggang sa huli ay hindi niya malalaman na tayo ang pumatay sa kanya. Ha ha ha. Binibining Ruojin. Linyan, alis na tayo. Naku, Bianan, hindi na natin kailangang umalis. Linyan, hindi ito panahon para magpasikat. Kung hindi ka alis ngayon, mawawala pa ang buhay mo. Talagang hindi sila kalaban ko. Ikaw, walang katuturan. Bilisan Montag, Linyan. Kung gusto mong mamatay, ikaw na lang. Huwag mong idamay si Ruojin. Linyan, makinig ka na kay tatay. Huwag kang magpakapanganib. Ako. Ay, sige na. Talagang walang kwenta. Huwag, tatay, may nagtago. Sa pangit na matandang ito ng Blood Evil Technique, mamamatay na siya. Ano? Dali, paupuin mo siyang tahimik, tingnan ang loob ng katawan. Para mailabas ang lason ng Blood Evil, kung hindi kapag sumabog ang lason. Tapos na siya. Linyan, alis na tayo. Sandali, hindi pwede umalis. Kung aalis tayo, mamamatay siya. Lin, hinahamon mo ang tatay ko, bastos ka. Sinabihan lang kita ng kaunti, hinahamon mo na ako, ang sikit. Nang iyong isip. Chu, huwag kang magalit, Linyan. Hindi niya sinasadya yon. Linyan, ano ba ang sinasabi mo? Mag, sorry ka kagat kay Tio Chu. Tatay, hindi ako nagsisinungaling. Si Chairman Chu ay nalason ng Blood Evil. Kung hindi mailalabas, mamamatay siya. Anong blood evil? Para mo lang ginagago ang tatay ko. Ruojin, ito ba ang asawa mo? Napakasama ng ugali. Si Linyan ay, baka may nakita talaga siya. Naniniwala ka pa rin sa kanya? Linyan, ano ba talaga ang nangyayari? Sabihin mo na ng malinaw. Ayoko, hindi ko alam kung paano ipaliwanag. Pero Chairman Chu, kung tahimik kang upo at titingnan ang loob ng katawan, makikita mo kung ano ang mali. Kalokohan, okay na okay ako. Anong lason-lason, Liu, itong manugang mo? Kailangang turuan. Sigurado si Linyan. Baka totoo ang sinasabi niya. Tio Chu, subukan natin ang sinabi ni Linyan. Kung sakaling may problema, hay naku, anong oras na? Naniniwala pa rin kayo sa kalokohan ng batang to. Ang pinakamahalaga ngayon, umalis na kayo sa Long City. Tio Liu, tingnan mo ang tatay ko, parang walang lason. Umalis na kayo. Chairman Chu, maniwala ka sa akin, suriin mo ang katawan mo. Ilabas ang Blood Evil, kung hindi kapag sumabog ang lason. Huli na ang lahat. Nagsisinungaling ka pa, okay na okay ako. Tatay, Huli na, hindi na umabot. Tatay, Tio Chu, tatay, anong nangyayari? anak, Parang nasusunog ang dugo ko. Linyan, totoo ba ang sinabi mo tungkol sa blood evil? Ayaw mo gamutin ang tatay ko, tama ba? Totoo nga ang sinabi ni Linyan. Ay, kanina pinapayapa ko si Chairman Chu, nagmumuni-muni at tiningnan ang kanyang sarili.
Maaaring magkaroon siya ng paraan upang makakuha ng dugo mula sa katawan mismo. Ngunit ngayon may isang lason ng dugo. Hindi ko alam ang gagawin. Linyan, dahil ba ito sa Pagiging bastos ko sa'yo kanina, kaya hindi mo ako tinutulungan? humihingi ako ng tawad, pakiusap Linyan. Kung kaya mong mag-alis ng lason, tulungan mo na agad. Mabait si Uncle Chu sa aming pamilya. Hindi ko talaga alam, anak, tulungan mo ako mag-isip ng paraan. Tatay, hindi ako makakatulong ng direkta ngayon. Medyo mahirap. Pero huwag kang mag-alala. Nag-isip na ako ng paraan. Tatay. Linyan, pakiusap, iligtas mo ang tatay ko. Young Master Chu. Naniniwala ka talagang kaya ng basurero na gamutin ang tatay mo? Talagang desperado na. Subukan mo siyang gamutin, baka mamatay pa ang tao. Maging patay na. Mas mabuti pang dalhin mo na lang agad ang tatay mo sa ospital. Tatay, nakahanap ako ng paraan. Anong paraan? Sabihin mo agad. Medyo komplikado ito, tatay. Tandaan mo nung mabuti. Tatay, dadalhin kita sa ospital. Pero huli na para doon. Subukan na lang natin ako. Ako si Li Shengshu. Mula sa pamilya ng mga gamot na Baikaw. Kilala bilang Li Shengshu na nagbabalik ng buhay. Ang pamilya Li ay dalubhasa sa medisina. Bihira silang sumali sa kompetisyon ng Longcheng. Hindi ko inaasahang sasali si Li Shengshu ngayon. Hindi dapat mamatay si Chairman Chu. Sa kagalingan ni Li Shengshu. Tiyak niyang maliligtas si Chairman Chu. Si Yao Feng. Maliligtas ang tatay mo. Li Shengshu, tingnan Montag ang tatay ko. Bigla siyang dumura ng dugo at nawalan ng malay. Walang problema. Hayaan mo akong suriin si Chairman Chu. Buisit, bakit biglang dumating ang matandang ito? Baka maligtas niya si Chukwuchong. Okay lang, ito ay natatanging lason ng Black Wen Twin Evils. Kahit si Li Huichun ang gumawa, Baka hindi niya kayang iligtas. Li Shengshu, kumusta na ang tatay ko? walang malaking problema. Pero masyadong nagpursigi si Chairman Chu sa pagsasanay, kaya nagkaroon ng problema sa dugo. Sandali, hayaan mo akong alisin ang ilang dugo ni Chairman Chu. At magiging okay na siya. Salamat, Li Shangshao. Sandali lang. Hoy, matandang Lee, ninakaw ba ni Chairman Chu ang asawa mo? Anong sinasabi mo, bata? Bakit mo gustong patayin agad si Chairman Chu? Kalokohan, ginagawa ko ito para iligtas siya. Ligtas? Hindi naman talaga nag-ehersisyo si Chairman Chu. Dahil sa pagbaligtad ng dugo, nalason siya ng blood evil poison. Paano nalaman nitong batang to? Anong blood evil poison? HMP, ilang dekada na akong manggagamot. Ni minsan, hindi ko narinig ang lason na yan. Tama. Si Li Shengshu ay kilalang manggagamot sa Longcheng. Ikaw na tagalinis lang ng kalye, may mukha ka pang magsalita ng ganyan? Grabe ang kapal ng mukha mo. Tama. Mukhang gusto mo lang magpa-impress. Baka gusto niya lang patagalin para mamatay si Chairman Chu. Linyan, grabe ka. Kanina lang. Sinabihan ka lang ng kunti ni Papa. Gusto mo siyang mamatay? Napakasama mo. Ako, Li Shengshu, huwag mo siyang pansinin. Tulungan mo na si Papa. Huwag mo siyang hayaang gamutin. Kung hindi, Sa New Year, larawan na lang ni Papa ang nasa pader mo. katava-tava. Ilang dekada na akong manggagamot. Libo-libo na ang nagamot ko. Ni isa hindi namatay sa akin. Bata, ipapakita ko sa iyo ngayon ang kakayahan ko. Wala na. Papa, okay ka lang? Parang okay naman ako. Dr. Lee, maraming salamat. Walang anuman, Papa. Linyan, masama ang ugali mo. Walang hiya ang mga ginagawa mo. Kanina hinadlangan mo pa si Iyali na tulungan ka. Talagang dapat kang parusahan. Linyan, sobrang disappointed ako sa'yo. Sinabihan lang kita ng konti. Gusto mo na akong mamatay? Wala akong ganon, Chairman Chu. Hindi ka ginamot ng maayos ni matandang Lee. Kapag sumabog ang blood evil poison, talagang wala ka ng pag-asa. Umupo ka na lang at huwag kang gagalaw. Ako na ang gagamot sa'yo. Tumahimik ka. Papa, nakikita mo Montag hanggang ngayon. Nagdadahilan pa siya. Liu, kung hindi mo pa ito. Paalisin sa bahay nyo. Wala na tayong pag-usapan. Chu, hindi yon ang totu. Linyan, Pilis. Humingi ka and gitavat kay Chairman Chu. Wala akong kasalanan. Linyan, huwag kang matigas ang ulo. Humingi ka na ng tawad kay Tito Chu. Hindi totoo ang sinasabi ko. Kung hindi niya ako papayagang gamutin, talagang mamamatay siya. Ikaf,
Papa, ito ay nako. Papa. Wala na, kumalat na ang blood evil poison. Sa buong katawan niya, talagang wala na. Papa. Li Shangshou, ano ang nangyari kay Papa? Yung Master Chu, ang iyong ama, wala na siyang buhay, pumanaw na. Hindi pwede. Kanina lang gumaling si Papa sa'yo, hindi ko rin alam, ito. Blood evil poison. Tulungan mo si Chairman Chu. Hindi dahil sa pag-ehersisyo. Ang pagbaliktad ng dugo, nalason siya ng blood evil poison. Tama siya. Meron palang ganitong blood evil poison. Linyan, nagkamali ako sa'yo, humihingi ako ng tawad. Nakikiusap ako. Tulungan mo ang tatay ko, Ginong Chu. Pumanaw na si Presidente Chu. Huwag mo nang sayangin ang oras mo. Nga, pag-usapan natin kung sino ang magiging susunod na presidente ng Martial Arts Association. Sandali, sinong nagsabing patay na si Presidente Chu? Ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi ko, buhay pa si Presidente Chu, nabubuhay pa siya. Photo BA, Linyan? Nakikiusap ako. Tulungan mo ang tatay ko. Kung may babalik mo siya sa buhay, ipapangako ko. Na hindi ko naisipin si Ruojin. Kasunduan yan. Linyan, kaya mo ba talaga? Huwag kang mag-alala, mahal. Kahit na kunwari lang napatay si Presidente Chu. Kahit talagang patay na siya, kaya kong buhayin siya. Ang giling, Linyan. Tulungan mo na siya. Mga tanga kayo kung naniniwala kayo sa batang to. Tama, Chu Kuoxiong. Ay patay na, gusto mo pa siyang buhayin? Akala Montag Diyo si Linyan? Iyan eh, paano mo nalaman na hindi ako? Hindi ako Diyos? Pero ang anak ko ay Diyos, hehe. Sige, tusukin mo ang puso ng tatay mo. Ano? Sige, tusukin mo ang puso ng tatay mo. Ano? Linyan, huwag kang magbiro ngayon. Hindi ako nagbibiro, ito lang ang paraan. Para mailigtas si Presidente Chu. Hawakan mo ang kutsilyo. At tusukin mo ang puso niya para siya mabuhay. Kalokohan. Gusto mo lang sirain ang bangkay ni Presidente Chu. Pa, hindi siya makatulog ng mahimbing. Ang paraan ng pag-alis ng lason na ito. Ay talagang hindi pa naririnig. Sabi sa lumang libro, walang lunas ang blood poison. Narinig mo ba? Sabi ni Dr. Lee, walang lunas. Kung may maniniwala sa batang ito. Ay tanga talaga. Ako? Naniniwala ako. Wala na tayong magagawa kundi subukan ito. Linyan, sigurado ka ba sa paang ito? Huwag kang mag-alala, Lianan. Bayaw, kung hindi gumana ang paan mo, hinding-hindi tayo patatawarin ng pamilya Chu. Anak, huwag mo akong lokohin. Baka ako ay patay ni Chu Feng. Tatay, ito na lang ang tanging paraan. Tay? Paumanhin na. Ay, may pumatay. Chu Feng, patay na talaga ang tatay mo. Niloloko ka lang ng batang ito. Naniniwala ka pa rin sa kanya? Hay. Kawawa naman si Chairman Chu. Magaling sa buong buhay niya. Patay na ang katawan, ginago pa ng sariling anak, kawawa talaga. Linyan, bakit mo ako niloko? Kuya Chufeng, hindi sinasadya ni Linyan yan. Ay, huwag mo nang ipaliwanag, hindi ko siya niloko. Linyan, ikaw. Tingnan Montag. Buhay. Buhay na talaga si Chairman Chu, tatay. Ay, Impossible, patay na siya eh. hindi ka panipaniwala, di pa narinig to, sabi sa lumang libro. Walang lunas ang blood curse. Paano nangyari ito? Anak, anong nangyari sa akin? Tatay, buhay ka talaga. Natakot ako, buti na lang Chu. Basta okay ka, masaya na ako. Linyan, talagang binuhay mo si Tio Chu. Ang galing mo. Halik, Bayaw, alam kong kaya mo, matanda ka.
Ano pang sasabihin mo? Paano nangyari, tu? Mga to, di man lang magawa ng maayos. HMP. Mali. Buwisit, bumabalik ang blood curse. Dali, antidote. Buwisit, Sino ba tong batong tu? Paano niya nalutas ang blood curse? Ano ang nangyari? Sabi niyo siguradong mapapatay. Zichu Kuoxiong? Kasalanan ng Batang Liu. Nabalik din sa Min ang blood curse. Papatayin ko na siya ngayon. Walang dapat mabuhay sa pamilya Liu. Kaibigang Linyan. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Kanina'y nagkamali ako sa iyo. Salamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Walang anuman Chairman Chu, trabaho ko lang to. Lao Liu, magaling ang manugang Montag. Nagkamali ako. Dahil sa kin. Naantala kayo, takbo na. Alis. Saan kayo pupunta? Mga asong ulol, tatakbo pa? Lunansian, wag ka nang lumaban. Walang makakatakas ngayon. Like yan yue, wag mong sobrahan. Magbigay ka ng konti, pa sa susunod. Sinong gustong makita ka? Gayon, lahat engelyu. Mamamatay, ikaw Li, puno ng pamilya. Kusang loob na isinuko ng pamilya, Liu ang lahat ng kanilang ari-arian. Pero kayo, patuloy kayong naninindak, hindi ba sobrang pang-api na ito? Chukuochong, huwag mo akong pagbintangan. Ngayon ay ang malaking kompetisyon sa Longcheng. Lahat ay narito para hatiin ang mga ari-arian at teritoryo. Kung narito ang pamilya Liu, natural na dapat silang sumali. Ang aming pamilya Liu, isinuko na ang lahat. Ng ari-arian at teritoryo, bakit hindi kami pwedeng umalis? Ang tuntunin ng kompetisyon sa Longcheng ay labanan para makamtan ang mga ari-arian at teritoryo. Sabi mo isinuko ninyo. Pero kanino? Pagkatapos lang ng laban, malalaman kung kanino mapupunta ang ari-arian ng pamilya Liu. Iyon ang tuntunin. Pinipilit Montag kami. Na sumampa sa ring ang pamilya Liu. Hahaha, tama ka. Mga kababayan, ngayon ay ang malaking kompetisyon sa Longcheng. Kung may makapatay sa pamilya Liu, dagdagan ko ng 10% ang kanyang parte. May ganito palang biyaya. Hahamunin ko ang pamilya Liu. Parang ATM lang sila. Oras na para sa kompetisyon sa Longcheng. Pamilya Liu, sumampa na kayo. Papatayin ka o kayo. Para kunin ang premyo. Naku, nauna siya. Ano ba ang tingin nila sa aming pamilya Liu? Ako na ang bahala sa kanya. Hindi mo kaya. Ako na. Biyanan, hindi pa gumagaling ang sugat mo, hayaan mo ako. Makingat ka. Bata, may lakas ka pang sumampa? Makinig kayong lahat. Kung sino ang pumatay sa batang ito, dagdagan ko ng 20% ang parte sa ari-arian ng pamilya Liu. 20%. Bata, huwag mo akong sisihin, masyado ka lang valuable. Huwag masyadong magpakakumpiyansa, baka hindi mo makuha ang pera. At mawala pa ang sarili mong ari-arian sa pamilya Liu. Kaya bang? Tingnan natin kung gaano kalakas ang iyong kakayahan. Zhao Family Ahad Fist, ipinapakita ko sa iyo. Ganon pa rin. Pamilya Liu. Dog beating fist. Gusto mong mamatay. Ang galing ng manugang. Liu, ang martial arts NG manugang Montag. May talento ang batang ito sa martial arts. Hahaha. Gusto mo pa akong pagkakitaan? Ganyan lang ang kakayahan mo. Magpraktis ka muna ng ilang taon. Huwag kalimutang isauli ang ari-arian mo. Sa pamilya Liu. Sino pa? Halika. Gusto niyong ibigay ang inyong ari-arian sa pamilya Liu. Ako na. Linyan, mabilis siya, mag-ingat ka. Walang kwenta ang paalala mo, lost track steps. Tatay sa kanang harapan. Paano mo ako makikita?
Dahil ang cute mo. Na, huwag mong kalimutang ilipat ang negosyo ng pamilya mo. Sa pamilya Liu. Ikaf, Sino pa? bakit hindi mo subukan? Hindi ko palubos na nakikita. Ang tunay na kakayahan nitong batang to. Mauna ka na. Kung kayong lahat ay katulad nilang dalawa. Sabay-sabay na kayo. Ang tapang ng bayaw. Walang katulad ang bayaw. Lin Yan, parang delikado ito. Nagmamadali ako. Sabay-sabay na kayo. Hamon? Gago ka. Oo. Sabay-sabay na nating patayin siya. Lin Yan, mamamatay ka na. Lahat, atakihin na natin siya. Patayin na natin tong batang to. Medio overconfident si Lin Yan. Bagamat may talento siya sa martial arts. Delikadong hamunin ang napakaraming expert ng sabay-sabay. Wala siguro makakatalo sa kanya ng one-on-one. Pero ang lakas ng loob niyang makipaghamok sa marami. Naniniwala ako sa kanya. Layas kayo. Wow! Nanalo siya. Liu. Baka si Lin Yan ay isang Chuanjin Master? Chu? Laging sorpresa ang biyenan kong ito. Ha ha ha. Akala ka umali ako. Liu. Ang galing mo pumili ng manugang. Ang tapang ng bayaw. Walang katulad ang bayaw. Imposible, 2. Natalo kayong lahat. Ayon sa patakaran, bawat pamilya ay dapat magbigay ng kaukulang negosyo at teritoryo sa pamilya Liu. Hindi pwede. Tama. Dapat sundin ang patakaran ng Long City Tournament. Bawat pamilyang lumahok ay dapat magbigay ng sapat na negosyo at teritoryo sa pamilya Liu. Ano? Punong Lei, tulungan enyo po kami. Kahit maliit na bagay, di mo magawa. Nahihiya ka pang humingi ng tulong sa akin? Li Qianju, kung sa palagay mo'y hindi sila magaling, bakit hindi tayo ang maglaban? Hindi ako papayag. Lin Yan. Huwag kang masyadong mayabang. Tapos na ang mga magagandang araw mo. Hai Feng Twins. Naku! Gumawa ng paraan ang He Feng Twins. Pareho silang Chuanjin Masters. Kapag nagtulungan, kaya nilang labanan kahit isang Grandmaster. Ibig sabihin, talo na ang bayaw ko. Hindi lang yon. Tingnan mo ang galaw ni Li Qianju. Gusto niyang patayin si Lin Yan sa pagkakataong ito. Lin Yan, sumuko ka na. Sumuko tayo, pwede nating isuko ang lahat ng ari-arian at teritoryo. Wala na tayong magagawa. Okay lang, biyenan, asawa, ang dalawang basurang to. Hindi pa kalaban yan sa akin. Gago, gusto mong mamatay? Ano? To? Paano nangyari? Tu? Gago talaga, tu. Nakikipagsabayan sa Black Wind Twins. Gaano ba kataas ang kanyang kapangyarihan? Huwag kang mag-alala, nagtatakbo na yang gagong yan, naghihingalo na lang. Hindi siya mananalo. Ano? Natalo ang Black Wind Twins? Hindi, imposible. Nanalo ang bayaw ko. Nanalo talaga si Lin Yan. Liu, pare. Ang kaninyong Liu ay angat na. Ha ha ha. Dahil lahat yan sa aking anak na babae. Tatay, tumigil ka na. Lei Qianju, natalo ang angkan niyong Lei. Isuko niyo ang inyong mga negosyo. Ikaf, hindi mo makukuha. Ayaw mong sumuko. Sige, akyat ka rito, laban ulit tayo. Hindi ako akyat. Ayaw mong umakyat. Sige, bababa na lang ako. Nga pala, ano nang sinabi mo kanina? Babaliin mo raw ang mga paa at kamay ko. Ilalagay sa banga, di ba? Ano hindi palak muntak? Sa tingin ko, magandang ideya yon. Ano sa palagay mo, alin ang unahin kong baliin? Hindi mo magagawa. Isang pana sa alapaap, libu-libong sundalo'y darating. Tumatawag ng tauhan si Lin Yan. Ha ha ha, tama. Malapit nang dumating ang aking kuya. Tingnan natin kung matapang pa kayo sa akin. Kuya, Lin Yan. Ang kuya ni Lai Qianyu ay si Lai Qianhai.
Sabi nila, nakamit na niya ang Gangjin, isa na siyang martial arts master. Master, Tama, gago, pagdating ng kuya ko, patay ka na. di bago pa dumating ang kuya mo, papatayin muna kita. Kuya, tulong, Kahit sinuno mo ang tawagin mo, walang mangyayari. tigil. Ang sinumang saktan ang kapatid ko, walang awa. Kuya, dumating ka na, papatayin ako ng gagong to. Patayin mo na siya. Ha. Dumating na ang second Master Lee. Tingnan natin kung matapang pa, tong gagong to. Ngayon, baka maihina lang siya sa takot. Ha. Ang nakakatakot na aura. Ang kakayahan ni Lee Qianhai, talagang umabot na sa antas ng isang martial arts grandmaster. Linyan, kung hindi na kaya, tumakbo ka na lang, huwag mo kaming isipin. Anak, matanda na to pero grandmaster. Kaya ko ba siyang talunin ngayon? Huwag kang makalala, Tete. Pareho kayong Grandmaster. Pero mas malalim ang iyong lakas kaysa sa matandang to. Pagdating sa lakas, 3 milyon lang siya. Ako, Hindi bababa sa 5 milyon, hindi kanya kaya. 5 milyon? Di wala akong dapat katakutan sa kanya. Linyan, umalis ka na muna. Kami na ang bahala sa pamilya Lee. Huwag kang mag-alala mahal, hindi ako matatalo ng matandang to. Linyan, huwag kang magsalita ng walang basehan. Batang walang alam sa mundo, maganda ang potensyal mo. Bigyan kita ng pagkakataon. Patayin mo ang pamilya Liu. Tapos lumuhod ka at tawagin akong master, gagawin kitang tagapagtanggol ng aming pamilya Lee. Ang pangit mo, ang yabang mo naman. Bigyan din kita ng pagkakataon. Lumuhod ka at tawagin mo akong lolo, palalampasin kita. Ikaf, mukhang gusto mong mamatay. Wind and Thunder Death Sword. Linyan, mag-ingat. Ate, kuya, kaya ba niya tu? Sana. Haha, huwag kang mangarap. Babasagin ng kuya ko. Ang balat ng pagong niyang yan, apos. Puputulin ko siya ng pira-piraso. Tama, Liu Huojin. Walang makakatakas sa inyong pamilya Liu. Zhao-Fian, isipin mo muna. Kung anong teritoryo ang ibibigay ng pamilya Zhao sa amin. Ikaf. Tatay, President Chu, sa tingin ninyo, mananalo ba si Linyan? Hindi ko alam, ang laban ng mga Grandmaster ay hindi na natin maintindihan. Manalo pa kaya. Kapag kumilos ang kuya ko, patay na yang batang yan. Ganito lang. Kuya, Ito, paano ito nangyari? baka naman Grandmaster na rin si Linyan? Nanalo. Nanalo talaga si kuya. Grandmaster pala si kuya. Ang galing talaga ni kuya. Liu, hindi ka o inasaan. Na ganito kagaling ang manugang mo. Kahit si Lee Qianhai ay hindi niya kaya. Haha, hindi ko inkala. Lahat ito ay dahil sa aming anak na babae. Ang ganda ng pagbubuntis mo. Tatay, ano ba ang sinasabi mo? Kuya, ano ba Nagpapanggap lang pala itong bata. Siya rin ay isang master ng Gangjin. Ang kanyang abilidad ay mas mataas pa sa akin. Para manalo sa kanya, kailangan kong inumin ang Blood Spirit Pill. Ano? Kuya, bawal ang Blood Spirit Pill. Wala na tayong magagawa ngayon. Dagat ng dugo, palakasin mo ako. Tatay, masama ang lagay. Uminom ng bawal ang matandang to. Tumaas ng husto ang kanyang kapangyarihan, baka hindi mo na kaya. Ano? Gaano kalaki ang pagtaas? Mula 300,000 tumaas sa 400,000, malapit na sa 500,000. Posibleng umabot pa sa 700 tandang bawas 800,000. Hindi ba't lalampasan na niya ako? Anong gagawin natin, anak? Baka pwede mo akong bigyan ng konting kapangyarihan. Kailangan ng oras para dito, wala na tayong panahon. Naku, ang lakas ng kanyang presensya Ang kapangyarihan ni Lee Qianhai. ay tumaas ng higit pa sa double. Si Lee Qianhai ay uminom ng bawal na gamot. Nilabag niya ang patakaran, kung ayaw niyang tanggapin, sabihin niya sa Diyos ng kamatayan. Libong bondok, sumigaw ng espada. Linyan, mag-ingat. Linyan, handa ka na ba? Bata, Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakapigil. Anak, hindi mo ako mabigyan ng kapangyarihan. Anong gagawin natin ngayon? Tatay, huwag kang mag-alala. Nag-isip ako ng paraan. Anak, bilisan mo, hindi ko na kaya. Nag-isip na ako. Bilisan mo, kung hindi ka makakaisip ng paraan, magiging ulila ka na lang. Ako, may naisip ako. Sabihin mo, Tatay, kahit hindi kita mabigyan ng kapangyarihan, pwede akong lumabas para tulungan ka. ano? Lumabas?
Magtiis ka muna, papunta na ako. Naku, anak, anong nangyari sa'yo? Ate, bakit lumaki ulit ang tiyan mo? Parang manganganak na ako. Ano? Ete, hindi ka nagbibiro? Ang bayo ko ay naglalaban ng buhay sa itaas. Ikaw naman ay manganganak sa ibaba. Tumigil ka, hindi na ito panahon para magbiro. Hindi ako nagbibiro, 2 araw pa lang buntis ang ate ko. Bakit manganganak na? Huwag muna natin pag-usapan yan. Ngayon, tulungan natin ang ate mo na manganak. Kaibigan, huli na para dalhin sa ospital. Pwede mo bang magpadala ng tao? Patulungan ang anak kong manganak? Dito na lang siya manganak. Kaibigan, tulungan mo ako. Sige, ayusin ka unan gayon. Ano ba nangyayari sa kanila? Ziliu Royin. Hindi kaya manganganak na? Hahaha, ang gulo talaga ng batang to. Yung tatay sa taas binubugbog, siya naman sa ilalim ipapanganak. Baka paglabas niya, ulila na agad siya. Huwag na mag-away, ang importante ngayon ay protektahan ang kapatid mong manganak ng maayos. Yung bayaf ka o? Bahala na siya sa buhay niya. Anak, bilisan mo. Hindi ko na kaya. Aray, Hiya. Kaya Montag yan. Anak, kung hindi ka lalabas ngayon, ulila ka na. Hiya. Kaya Montag yan. Nang anak na. Naku, lumipad ang bata. Mamatay ka. Huwag mong gagalawin ang tatay ko. Pay pa rin kita. Naramdaman ko ulit ang aura ng banal na bata. Baka ipinanganak na siya? Paano nangyari ng ganun kabilis? Nahanap na ba ang lokasyon ng sibat ng langit? Panginoon, napatunayan na namin na nasa timog lalawigan na ang sibat ng langit. Parang patungo ito sa lungsod. Timog lalawigan, lungsod. Ang banal na bata na nagpakababa, tiyak na malapit sa lungsod. Tara, pupunta tayo sa lungsod para salubungin ang banal na bata. Opo. Mamatay ka. Anak, Tatay, ako to. Hindi ko kaya ng matagal. Hindi na kita kakausapin, tutulungan na kita sa matandang to. Ano ka ba? Ako ang ninuno mo. Kahit ano ka pa. Gayon, gigilingin kita. Sa ngalan ng aking dugo. Espadang sumasamba sa dugo. Naglakas loob ka pang mag-aral ng masamang sining para mamatay. Kuya, imposible. Paano matatalo si Like Yanhai? Master na siya ng gangjin, tapos uminom pa ng bawal na gamot. Ano, Tong Bolong 2? anak, ang galing mo. Tatay, hindi pa ako nakakapuno ng enerhiya para ipanganak. Baka magdulot ito ng kidlat ng langit. Babalik muna, AKO. Dalhin mo si nanay para kumain ng masustansyang pagkain para madali akong ipanganak. Kuya, kamusta ka? Hanapin natin si Kuya. Kuya, linyan papatayin kita. Patayin mo ako. Dadalhin kita sa kapatid mong pangalawa. aray, Mamaya na kita ayusin, mahal. Bayaf, panalo ka talaga. Ang galing mo. Huy, yung kumikinang na bola, ano yun? Ayun, mamaya na yan. Kamusta kapatid mo? Manganganak na siguro ate ko. Magiging ama ka na. Ako naman, magiging tiyo na. Haha, Tabi. Oy, nanganak na ba anak ko? Oo, pero parang hindi. Parang hindi pangga. Ano? Paano naging nanganak at hindi pa? Talagang nanganak ba o hindi? Hindi ka o rin alam eh. Nung ipinanganak yung bata, biglang lumipad. Tapos maya-maya, pumalik. Ngayon, nasa tiyan na naman ng nanay niya. Ha? Sinasabi mo bang nanganak ate ko? Tapos naglibot lang pamangkin ko at ayaw pala, kaya bumalik? Tigilan montaken ga. Hindi ako nagsisinungaling. kaya pala sinabi ng anak ko na babalik, talagang bumalik sa sinapupunan. Tay, pagod na pagod ako kanina. Huwag mong kalimutan. Dalhin mo si nanay para magpahaba ng buhay. Huwag kang mag-alala. Mahal, okay ka lang. Ruo Jin. okay lang ako. Parang nanaginip lang ako. Nga pala, yung Likian High.
Huwag kang mag-alala, patay na si Lei Qianhai. Silang mga Li Qianju. Isa-isa kong babayaran ang utang nila. Naku, tumakas sila like yan yue. Ha? Emga duwag. Along talo tapos tatakbo? Huwag kang mag-alala, hindi sila makakatakas. Pagkalipas ng ilang araw, pupunta tayo para singilin sila. Lahat ng utang nila, 1 piso hindi mababawasan. Oo nga, nandiyan naman si Bayaw, siguradong okay to. Tungkol dito, Bilang presidente ng Martial Arts Association, buong suporta ko ang pamilya Liu. kaibigang Chu. Maraming salamat. Kaibigang Liu, bakit ako ang pinasasalamatan mo? Ang pasalamatan mo ay itong mabuting manugang mo. Ang manugang mo. Ang galing talaga. Nga pala. Sa susunod makikinabang na ako sa'yo. Sisi. Haha. Salamat talaga kay Bayaw. Pagkatapos nitong turnyo sa Longcheng, Ang pamilya Liu na ang pinakamalakas sa lungsod. Haha. Huwag tayong magpakampante. Ang pamilya Li, siguradong hindi papayag. kahit patay na si Li Qianhai, nandiyan pa ang kuya niyang si Li Qianshan. Pero mas malakas si Lai Qianshan. Oo, mas mataas ang kultivasyon ni Li Qianshan. Malamang malapit na sa itaas ng Grandmaster, sa realm ng Martial Dao Heavenly Being. 6 na realm NG Martial Da, External Force, Internal Force, Mysterious Force Master. Grandmaster NG Gang Force, Heavenly Martial Saint. Kung tot Heavenly Martial Being SI Li Qianshan. At Grandmaster Realm lang si Linyan. Malamang hindi niya kalaban, at saka. Elder PA NG Martial Seng Temple si Li Qianshan. Mas mahirap ang harapin. Ano nang gagawin kay Lei Qianshan? Okay Lang, Heavenly Marshal being Lang naman yan. Paganak na energy kayo para ipanganak, kay Marshal St. Pa yan. Kaya kung durugin, dalhin mo na si Mama kumain. Mas malakas na energy, mas mabuti. Sige, ako na bahala. Huwag kayong mag-alala biyanan, asawa, may paraan ako. Lei Qianshan, Anong paraan? Ay, hindi pa pwedeng sabihin ngayon, malalaman nyo rin. tara asawa, samahan mo ako. Saan tayo pupunta? Pagdating mo malalaman mo na. Biyanan, pwede bang makahiram ng pera? Sige. Ito card para sa'yo, magagamit mo ang assets ng pamilya Liu. Salamat pa, tara na. Pa, ang bait mo sa asawa ng at ko, yung Liu Family Supreme card. Ang tagal ko nang hinihingi, ayaw mo ibigay. Nang hingi lang siya, binigay mo agad. Kung ikaw ang nagligtas sa pamilya Liu, ibibigay ko na sa'yo ang posisyon ng family head. Sige na lang. PA, es atingin Montag PA yung pumapatay kay Lai Qianhai. Baka talaga yung anak sa tiyan ng ate ko? Hindi ko rin alam, hindi sinabi ng asawa ng ate mo. Huwag na nating hulaan, sigurado ako. Grabe, ang lakas pala ng pamangkin ko. Hindi pa ipinapanganak, ang lakas na. Pag ipinanganak pa yan, kayang umabot sa langit, hihihi, sige na. Huwag muna isipin ang malayo, pag-usapan natin. Paano haharapin ang pamilya Li at si Li Qianshan? Oo nga. Elder Li Qianshan NG Martial Saint Temple. Malugod na pagbati sa Temple Master. Walang anuman Elder Li, Temple Master. Anong mahalagang bagay ang pagdating ninyo sa aking bayan sa Longcheng? Elder Lei, ang iming Martial Saint Temple. Ang propesya ng Millennium, ang pagsilang ng Sacred Child. Dapat malapit dito sa Longcheng. Sacred Child, tama. Yamang ito ang iyong bayan, ang paghahanap sa Sacred Child ay sa iyo. Ito ay ipagkakatiwala sa iyo. Kapag nahanap ang banal na anak, iyak na gagantimpalaan ka. Huwag kang mag-alala, Panginoon. Ipagkakatiwala ko ito sa akin. S.A. Longcheng. Ang aming pamilya Li ay walang. Bagay na hindi nagagawa. Mabuti, magmadali ka na. Panginoon. Ako ay nakagawa ng maraming channeling dan. Na makakatulong sa pag-unlad ng martial arts. Nais kong yalay ito sa Panginoon. At sa lahat ng mga kapatid sa templo, upang tulungan kayong malampasan ang hadlang sa pagsasanay. Napakalinis ng lakas ng gamot. Mangyaring tanggapin ito, Panginoon. Maraming salamat. Panginoon, unahin ninyong sumipsip ng lakas ng channeling dan. Ako ay hahanap na ngayon ng banal na anak na isinilang muli. Nasaan ang pangalawa at pangatlo? Bumalik ang mga ginoo. Ngayon ay ang malaking paligsahan sa Longcheng. Ang pangalawang ginoo at pangatlong ginoo ay pumunta sa Longcheng para sa paligsahan. Halos ko nang makalimutan ito. Kuya.
Kuya, tulong Montag ako. Kuya, ano ba talaga ang nangyari sa inyo? Kuya, ang pamilya Liu ay sinaktan ang Black Wing Twin Evils. At pinatay ang aking pangalawang kuya. At nagbabanta panalipulin ang aming pamilya Li. Ano? Patay na ang pangalawang kuya? Imposible. Siya ay isang master ng gangjin. Walang sinuman sa pamilya Liu ang kaya siyang talunin. Kuya, ang pamilya Liu ay kumuha ng bagong manugang, isa ring master ng gangjin. At marami siyang kakaibang paraan. Ang aking pangalawang kuya ay pinatay niya. Ang kanyang bangkay ay nasa labas pa. Kursunada ang pamilya Liu. Paano nila nagawa ito? Kuya, ipaghiganti mo ang aking pangalawang kuya. Inumin ninyo ang mga gamot na ito. Makakatulong ito sa inyong paggaling. At makakatulong sa inyong maabot ang antas na martial arts master. Pagkatapos, pumunta kayo sa pamilya Liu at lipulin ninyo silang lahat. Salamat sa gamot, Ginoong Li. Kuya, ang batang lalaki ng pamilya Liu ay tila napakalakas. Huwag kang mag-alala. Kapag ang Black Wine Twin Evils ay umabot na sa antas na martial arts master, Tiyak na hindi siya makakalaban sa kanila. Bukod pa, nandito ako, at mayroon akong suporta ng Martial Saint Temple. ngayon, ang Panginoon ng Martial Saint Temple ay nasa Lungcheng. Kahit gaano pa siya kakaiba, ayoko siyang patayin ng walang libingan. Nasa Lungcheng ang Panginoon? Napakaganda nito, kuya. Narating na. Linyan, bakit mo ako dinala rito? Siyempre para bumili ng gamot. Anak, tingnan mo kung ano ang lugar na pinili ko ngayon. Botika? Napakaganda, tatay. Magtanong ka agad. Kung mayroon silang milenyo na halamang gamot. Kang meron. Bukas na ako ipapanganak. Bukas. Sige, basta may milenyo na halamang gamot. Tiyak na kukunin ito ng tatay mo. Halika na. Boss. Ginoong bisita, anong halamang gamot ang kailangan mo? Meron ba kayong mga halamang gamot na may edad na? Nagtatawa ka ba, Ginoo? Ang aming Baikaut ang pinakamahusay na botika sa Long City. Kung ano man ang sabihin mo, basta't halamang gamot. Meron kami dito. Gusto ko ng milenyo na halamang gamot. Bakit mo kailangan ng ganong klaseng halamang gamot? Para sa'yo, para lumakas. Meron ba? Meron, pero ang milenyo na ginseng na yon, Ay ang pinakamahalagang kayamanan ng aming Baikautang. Baka hindi mo kayang bilhin. Huwag kang mag-alala, basta't malakas ang epekto, pera ay hindi problema. Sige, kunin ko para sa iyo. Tingnan Montag. Tatay, ito na ang milenyo na ginseng. Malakas ang epekto nito. Kapag na-absorb ko ang epekto nito, bukas ay ipapanganak na ako. Sige, ito na ang kukunin ko. Bigyan mo ako yun. Anong ginagawa mo? Ito ang pinakamahalagang kayamanan ng aming Baikautang. Hindi ito basta-basta maipapakita. Boss, ang bisitang ito ay gustong bumili ng milenyo na halamang gamot. Boss, huwag mo siyang sisihin. Gusto ko lang makita. Ang milenyo na ginseng na ito, gusto niyang makita. Ile, bakit mo pinakita? Bulag ka ba? Mukha ba siyang may pera para bumili ng milenyo na ginseng? Mga taong katulad niya, dumudumi lang sa aming ginseng kapag tiningnan. Ile, kung masira, kayang bayaran. Anong sinasabi mo? Totoo lang. Tingnan mo ang suot mo. Karapat-dapat ka bang makakita ng aming milenyo na ginseng? Ganito ba kayo? Magnegosyo sa Baikautang. Ganito kami magnegosyo sa Li Family Baikautang. Galit ka. Kung galit ka, tiisin mo. Malakas ba ang Li Family? Hoy, naghahanap ka ba ng gulo? Bumibili lang ako ng gamot. Katulad mo. Gusto mong makita ang aming milenyo na ginseng? Karapat-dapat ka ba? Lumabas ka. Paano kung hindi ako alis? Naghahanap ka ng gulo? Mga tao. Palayasin siya. Tigil. Pangulo, bakit ka nandito? Anong nangyayari? Ang batang ito ay nagkakagulo sa Li Family Baikautang. Palayasin ko na sana siya. Buhay. Presidente Chu, talagang nabuhay. Pangulo, bakit mo ako sinaktan? Ang batang ito ang nagkakagulo. Bakit kita sasaktan? Kahit patayin ka, kulang pa. Alam mo ba, na si Ginoong Lin ang nagwagi sa malaking kompetisyon sa Long City. Kahit ang Li family ay natalo sa kanya. Hindi ko alam. Ginoong hindi. Serbisyo ko na kayo ngayon. Maglilingkod kay Ginoong Lin? Karapat-dapat ka ba? Tanggal ka na. Simula ngayon, lahat ng negosyo ng pamilya Li ay magbabaoy ng boycott sa'yo. Don't, Pangulo. Ginoong Lin, ako ang nagkamali. Bulag ang aking mga mata. Mababa ang tingin ko sa'yo. Ipagpaumanhin mo ako, please. Ipagpaumanhin?
Ako? Isang hamak na pobreng taong ito. Hindi ako karapat-dapat. Ay, Pangulong Lee. Sa tingin ko, ang batang ito ay napakahusay. Haha. Kung si Ginoong Lin ang nagsabi. Mula ngayon, ikaw na ang manager ng tindahang ito. Ako? Salamat, Pangulo. Salamat, Ginoong Lin. Itapon niyo ang walang malay na ito. Sa labas? Opo, Pangulo. Hindi ako talaga. Alam ko na ang pagkakamali ko. Ipapaumanhin mo ako. Ginoong Lin. Pasensya na. Ay, walang problema. Haha, halika. Ginoong Lin, bilang pagpapahayag ng aking paghingi ng tawad. Ang halamang gamot na itong 1,000 taon gulang ay para sa inyo bilang pampalubag-loob. Ay, hindi pwede yan. Ang ginseng na itong 1,000 taon gulang ay napakamahal. Ibigay niyo na lang sa akin sa orihinal na presyo. Ay, Ginoong Lin, ang paraan ninyo sa paggamot kay Chairman Chu ay hindi ko kayang pantayan. Taos puso akong nais makipagkaibigan sa inyo at makipagpalitan ng kaalaman sa medisina. Ay, nais ko rin kayong makipagkaibigan. Ngunit, ang halaga ng hari ng ginseng na itong 1,000 taon dapat kong bayaran. Ziga, meron pa akong isang ganoderma na 800 taon gulang. Huwag mo nang tanggihan ito. Hi. Sa pagkakaroon nitong haring ginseng na 1,000 taon, at ganoderma na 800 taon, maaari na akong manganak anumang oras. Talaga? Salamat, Pangulong Lee. Ang ganoderma na 800 taong ito, tatanggapin ko na. Hahaha. Mahal, upo ka. Linyan, bakit mo binili ang 2 halamang gamot na ito? Para sa'yo. Halika, kainin mo. Bakit ko kakainin yan? Para pampasigla sa ating anak. Sobrang pampasigla naman yan. At saka, halamang gamot yan, di ba? Paano ko kainin yan? Diretso kainin lang. Paano direktong kainin? Bakit bigla kong naamoy ang napakasarap na amoy ng 2 halamang gamot na ito? Gusto kong kainin. Hindi ko na mapigilan. Anak, ano ang pakiramdam mo? Tatay, napakalakas ng bisa ng gamot. Kapag na-absorb ko na itong lahat, madali na lang akong ipapanganak. Mabuti naman. Ano ang sinasabi mo? Mahal, malapit nang ipanganak ang ating anak. Ha? Binibini, Ginoo, umuwi na kayo at tingnan nyo. Dinala ulit ni Lee Qianju ang pamilya Lee. Nagkagulo sa bahay. Ano? Naghahanap sila ng kamatayan. Hindi pa ako naghahanap sa kanila. Sila pa ang unang pumunta dito. Tara, umuwi na tayo. Like Yan Yue. Nandito ka rin para manggulo? Pagbalik ng bayo ko. Hindi kanya palalampasin. Di ako palalampasin? Hihe, sa pagkakataong ito. Tiyak na mamamatay si Linyan. Hihi, gusto kong mapanood ninyo kung paano ko. Baliin ang bawat buto niya. Ang lakas ng loob mo. Parang palaka lang. Papa, si Yaoji. Ruojin, huwag nyo kaming isipin. Tumahimik ka, kid. Dumating na rin kayo. Lee Qianju, pakawalan mo sila. Linyan, Zino KBA? Para mong utusan ako? Gusto mo bang mamatay? Ako ang mamamatay? Black Wind Twin Devils. Ang sandigan mo ay ang 2 talunan kong ito. Papa, kakaiba ang aura ng 2 ito. Mukhang. Now breakthrough na sila sa Grandmaster Realm. Grandmaster Realm. Matalas ang mata Montag. Pareho na silang. Grandmaster Noyon. Mamamatay ka na. Patayin siya. Linyan, Parang hindi kaya ng bayaw ko sa 2 to. Anong gagawin? Anak, ano nang gagawin natin ngayon? Tatay, huwag kang matakot. Marami akong energy na yan. Ipapay sa KOS iyo. Dumadaloy ang spiritual energy, nagkakaisa ang langit at tao. Tumatawag ng kulog at hangin, gumugulo ang kalangitan. Ito ang tanda ng Martial da Heavenly Being. Malalampasan na ni Linyan ang Grandmaster. At Majijing Martial Dao Heavenly Being. Imposible. Ang Heavenly Spirit Pill ni Lai Qianshan. Ay napakalakas. Pinalapit nito ako sa Martial Saint Realm. Ha ha ha. Panginoon. May naamdaman ulit akong aura ng Sacred Shield. At gumalaw ulit ang SKY Splitting Spear. Saan pupunta? Panginoon. Ang SKY Splitting Spear ay tumungo sa Liu Family ng Dragon City. Liu Family in Dragon City. Tiyak na doon ipinanganak ang Sacred Shield. Bilis, samahan niyo ako sa Liu Family para salubungin ang Sacred Shield. Opo. Imposible. Hindi siya pwedeng maging Martial da Heavenly Being.
Sige, patayin siya. Ito ang spiritual barrier in heavenly being realm. Talagang nalampasan niya ang Grandmaster. At maging Marshal Dao Heavenly Being. Ngayon mo lang nalaman. Huli na. Bayaw, tunay kang Diyos ng martial arts. Ang ganda mo. Lin Yan, salamat. Biyanan, huwag kang mag-alala sa akin. Ngayon, hindi ko nahahayaan na mabuhay pa si Li Qianju. Kumusta kayo? Pangulo, siya na ngayon ang Diyos ng martial arts. Hindi natin siya kayang talunin. Para na, umalis na tayo. Mula nang tumapak kayo sa pintuan ng pamilya Liu ang naghihintay sa inyo, ay kamatayan lamang. Lin Yan, bakit ang bilis mo umunlad? Itanong mo na lang yan kay Haring Yama sa impyerno. Hoy, hindi mo ako pwedeng patayin. Ang kuya kong si Li Qianshan ay elder ng Martial Saint Temple. Kapag pinatay mo ako, ang Martial Saint Temple Ay gigibayin ang pamilya Liu. talaga? Tignan natin. Pero sayang, wala ka ng pagkakataon na makita ang araw na yon. Kuya, tulong. Hunghang, tumigil ka. Anak, Tari, magangat ka. Martial Arts God Realm 2. Mahirap siyang talunin pero hindi ka rin niya pwedeng patayin. E di okay lang. Kuya, dumating ka rin. Itong hunghang, gusto niya akong patayin. Kinunglay, yung binata kanina. Biglang umabot SA Martial Arts God Realm. Kahit ako at SI White Fiend, ay hindi niya kalaban. Naiintindihan ka o? Binata, ikaw ang pumatay sa pangalawang kapatid ko? Hindi lang si Li Qianhai ang pinatay ko. Papatayin ko rin si Li Qianju. Binata, wala ka ng pagkakataon. Puputulin ka o? Ang mga ulo mo at ng buong pamilya Liu. Bilang alay sa pangalawang kapatid ko. Mamatay ka. Bakit ang lakas NG binatang 2? Sa murang edad, naabot na niya ang Martial Arts God Realm. Tama ang sinabi ng anak ko. Parehong walang makakapigil sa amin nitong matanda. Ano? To? Heaven Splitting Spear. Anak, ano to? Heaven Sling Spear 2 Ong Sterling Sandita KO. Kapag hinawakan mo, matatalo mo na tong mat anda. Talaga? baka ikaf ang Seng Child NG Martial Saint Temple? Hindi. Yung babaeng buntis ang magiging Saint Child. Ikaw ang ama ng Saint Child. Ano, natatakot ka na? Kung natatakot ka, lumuhod ka at magmakaawa. Kahit ikaw pa ang pinuno ng Martial Saint Temple, pumatay ka sa pangalawang kapatid ko. Papatayin pa rin kita. Lolo Lai. Hindi ko inakalang ganito kalakas ang kapangyarihan ng Spear of Heaven Split. Bata, akala mo ba makakatalo ka sa akin sa ganito? Li Qianshan, huwag mong isipin na makakabalik ka sa ganitong paraan. Bakit hindi? Lolo Lai, ano ang gagawin Montag? Pag may itinanim, may anihin. Ngayon na ang oras para gamitin ang inyong kapangyarihan. Ibigay niyo sa akin. Tulungan niyo ako. Zipsipin. Hubak. Lolo Lai, huvak. Ha ha ha. Ang sarap ng pakiramdam ng kapangyarihang ito. Ang lakas. Like Yan Shan. Nag-practice ka pala ng Blow Demon Devouring Heathen Technique para sumipsip ng kapangyarihan ng iba. Hindi ka ba natatakot sa parusa ng martial world? Ano naman kung ganon? Basta't makakamtan ko ang kapangyarihan, hindi ako matatakot sa parusa. Bata, oras mo nang sumakabilang buhay. Patay ka. Linyan, ingat. Linyan, bayaf. Ha ha ha. Kahit I'm AKNG Sacred Child, ano naman? Mamamatay ka pa rin sa kamay ko. Ibigay mo sa akin ang lahat ng kapangyarihan mo. Para sa akin. Huwag kang magyabang. Kapag nalaman ito ng Martial Sacred Hall, hindi ka nila pababayaan. Huwag kang mag-alala. Kapag nasipsip ko na ang lahat ng kapangyarihan mo, tiyak na lalampasan ko ang Martial Sacred Realm. Sa oras na iyon, magiging ako ang nag-isang land immortal sa mundo. Kahit buong Martial Sacred Hall ang lumaban. Ano ang magagawa nila sa akin? Ha ha ha. Naku! Anak, ano ang gagawin natin ngayon? Baka pwede kang lumabas ulit at patayin siya. Tatay, naipanganak na ako ng maaga minsan.
Kung ipipilit ko ulit, tiyak na magkakaroon ng late tribulation. Ad, Ngayon, abala ako sa pagtunaw ng kapangyarihan ng Millennium Ginseng King at Lingfi. Kapag natunaw ko na ito ng lubisan, makakapanganak na ako ng normal. ano ang gagawin ko ngayon? Ikaw, pwedeng pahabain mo muna ang usapan? Bata, huwag mong subukang patagalin ang oras. Papatayin kitan gayon din. Tigil. Ito, Zivu Kunlun. Ano? Ito ang pinuno ng martial sacred na namumuno sa buong martial world. Vu Kunlun. Naku, bakit siya naparito? Pagpugayan ang Sacred Child. Anak, hindi ka pala nagbobola. Talagang luluhod ang pinuno ng Martial Sacred Hall para salubungin ka. Oo naman, hey, hopwin emo muna sila. Ayon sa banal na bata, tumayo na po kayong lahat. Unahin natin si Lei Qianshan. Unahin si Lei Qianshan. Opo. Like Yanshan. Alam mong dumating na ang banal na bata, pero sige ka pa rin ng atake sa banal na ama. Anong parusa ang nararapat? Mga tauhan. Hulihin ninyo si Lai Qianshan. Ikaw ang may gawa nito. Madilim na mga espiritu ng dugo, tipunin ang aking katawang demonyo. Ang dakilang lunok ng demonyo ng dugo. Lai Qianshan. May problema sa Tian Lingdan na ibinigay mo sa akin. Talaga pala, matagal ka nang may masamang balak. Tama. Hindi iyon Tion Lingdan. Ayan Aixue Lingdan. Ang lakas ng bawat isa sa inyo ay mapapasa akin. Ako ang magiging nag-isang martial sign sa mundo. Ha ha ha. Ako ang Matsialseng. Ako ang walang katumbas na immortal na Diyos sa lupa. Magaling, kuya. Patayin silang lahat. Wala na. Wala na talaga. Oy, pare. Ngayon, siguradong mamamatay ka na. Ingnan natin kung sino pa ang tutulong sa iyo. Nga pala, pati itong sinasabi nilang banal na bata. Kailangan ko na siyang patayin ngayon para wala ng gulo. Huwag mong subukang galawin siya. Umalis ka. AMEA, nag-aalala ka pa rin sa kanya? Mas mabuting ikaw ang mag-alala sa sarili mo. Mamatay ka. Tijol, Ang banal na bata. Ipinanganak na ang banal na bata. Anak, ipinanganak ka na. Tay, ako na ang bahala ngayon. Pamangkin. Pamangkin talaga. Tay, sinabi ko na sa iyo. Magaling talaga ang pamangkin. Ano ba itong halimaw na ito? Ako ay nasa antas ng Martial Saint. Ako ang walang talong immortal na Diyos sa lupa. Nahawakan pa niya ang aking taba. Immortal na Diyos sa lupa? Tunay akong Diyos. Ito ay halimaw. Ang buong lakas na ito sa katawan mo, hindi talaga iyo. Ibalik mo na lang agad. Pagbati sa banal na bata. Sige, huwag na kayong mag-etikete. Unahin nating linisin ang mga basurang ito. Opo. Ipakulong ninyo silang lahat. Banal na bata, sumama po kayo sa akin sa Martial Saint Hall. Wala akong oras ngayon. Unahin kong samahan sina nanay at tay. Kung may problema kayo sa hinaharap, direktang lumapit na lang sa akin. Huwag niyo akong istorbohin kung wala namang importante. Opo. Alis na po ako. Dalhin mo siya. Anak, ang galing-galing mo talaga. Hehe, tatay, sabi ko na sa'yo, ako na ang bahala sa'yo sa hinaharap. CJ. Ipapakilala ko sa'yo, ito ang nanay mo. Ito talaga bang ito ang anak natin? Parang nalalabo ang paningin ko. Siyempre naman. Tignan mo, lumiliit na ang tiyan mo. Halika, kilalanin mo siya. Kailangan mo ba akong ipakilala? Hoy, mas matagal na kaming magkakilala kaysa sa'yo. Tarantado ka.
Anak, Nene. hahaha. Tatay, yakapin natin siya. Sige, Haha. Ang pamilya nating Liu bumalik na. Ha ha ha.